KN. Hello mga master at mga lodi. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela. The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors. Ika-37 na episode ng The Invincible. Hindi magagapi. Kabanata 361 hanggang 370. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela, Kabanata 361. Tibingan ng Dragon. Haha, mukhang ang swerte natin, nakahanap ng napakagandang Dragon Clan Treasure Sword pagpasok natin sa Dragon City, ang Great Dragon Saber. Tawa ng tawa ang unang Beastman expert. Sa paraang nakita niya, ang dakilang Dragon Saber na ito ay pag-aari nila ng walang pag-aalinlangan. Ang isang First Order Saint na kaharian tulad ni Huang Xiaolong ay hindi maaaring magdulot ng malaking ripple. Gayunpaman, nang matapos ang kanyang mga salita, isang anino ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang tao sa kanyang harapan na lumipad pataas at ang Great Dragon Saber na umiindayog pababa. Patong-patong na mga sinag ng saber na liwanag ang umiikot habang ang isang dragon ng dugo ay lumaki sa kanyang mga mag-aaral. Naalarma silang tatlo. Cloud Reversing Sword. Ang isa sa kanila ay nag-react sa isang segundo, ang mahabang espada sa kanyang kamay ay lumalas-las paitaas, nagpakawala ng malakas na alon ng mga sword light na naging isang sword cloud na lumilipad patungo kay Huang Xiaolong. Gayunpaman, nakita nila ang hindi mabilang na mga ilaw ng sable na nabasag ang ulap ng espada nang hindi binabawasan ang kanilang bilis na dumarating sa itaas ng kanilang mga ulo. Boom! Tarat-tarat! Isang pagsabog. Isang malakas na pagbagsak ang nagdulot ng hangin at yumanig ang lupa. Ang libu-libong saber na ilaw ng Great Dragon Saber ay nakaimbed sa lupa na bumabaliktad sa matitibay na tile ng Dragon City. 1,000 mahabang linya sa lupa ang minarkahan kung saan tumama ang sable, umalangaw-ngaw sa hangin ang dagandong ng dragon ng dugo. Nang tumira ang alikabok, ang taong nagsabing sila ay mapalad na nakahanap ng isang mahusay na treasure sword hindi nagtagal matapos makapasok sa Dragon City ay naputol sa ilang bahagi mula ulo hanggang paa ng alon ng saber lights. Ang mga panloob na organo, utak, at mga likido sa katawan ay tumalsik sa lupa, siya ay patay na hindi na siya maaaring mamatay sa pangalawang pagkakataon. Ang iba pang dalawang tao, na halos hindi umiwas sa oras, ay bahagyang mas mabuti, ngunit sila ay nagdusa pa rin sa sphere ng pag-atake ng Great Dragon Saber. Parehong ilang metro ang layo ng kanilang katawan at may marka ng kakila-kilabot na mga hiwa ng dugo sa kanilang buong katawan, gutay-gutay ang kanilang mga damit. Tiningnan sila ni Huang Xiaolong na may malamig na tingin, na ginawa ang kanyang pangalawang pag-atake. Ang dakilang Dragon Saber sa kanyang kamay ay umindayog sa paligid, na tumalsik ng matalas na sinamahan ng tunay na diwa mula sa kanyang dantian. Ang pagmamalaki ng Dragon Battering the Heavens. Ang Great Dragon Saber ay nagbuga ng maningning na dugo, pulang glow at ang mga saber na ilaw ay sumabog na katulad ng hindi mabilang na maliliit na dragon ng dugo. Isang nakakakilabot na aura ng pagpatay ang bumalot sa langit at lupa. Bago pa makatayo ang dalawang natitirang tao, nabalot sila ng pulang dugong glow na nagmumula sa Great Dragon Saber. Ang maliliit na dragon na may dugo ay tumusok sa kanilang laman, nagtagal ng ilang sandali bago umungol patungo sa langit. Pumalik si Huang Xiaolong sa lupa nang mawala ang maliliit na dragon ng dugo at pulang dugo. Dalawang katawan ang makikitang nakahandusay sa lupa sa malaking pool ng dugo. Huminto si Huang Xiaolong sa tabi ng isa sa mga bangkay. Ikaw, sino ka? Ang isa sa kanila ay humihingal, nahihirapang magsalita, halos hindi marinig ang kanyang boses. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ni Huang Xiaolong, na puno sila ng walang hanggang takot. Huang Xiaolong. Malamig na sagot ni Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Ang pangalan ay parang kulog sa kanilang isipan at ang kanilang mga mukha ay naging mas mapatla kaysa sa dati. Sa mga nagdaang araw, ang pangalan ni Huang Xiaolong ay kumalat sa buong kontinente ng Snowwind.
Kahit na pareho silang nagmula sa Ten Directions continent, ang oras na ginugol nila sa Origin Forest ay hindi maikli, kaya pamilyar sila sa pangalan ni Huang Xiaolong. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang parehong mga tao na may walang kibo na mga mata. Sa una, kakailanganin niyang magsikap ng mas maraming oras at pagsisikap kung haharapin niya ang 3 taong ito, ngunit salamat sa kanilang kawalang ingat na minamaliit siya, sila ay nahuli. Higit pa rito, napansin noon ni Huang Xiaolong, ang kanyang tunay na essence energy ay mas malakas kaysa sa kanyang battle chi. Nang walang ibang salita, muling itinaas ni Huang Xiaolong ang Great Dragon Saber. Kami ay Ten Directions Continents Berserk Lion Hall, ang Berserk Lion King subordinate, hindi mo kami mapapatay. Tabik na sabi ng isa sa kanila habang pinapanood niyang itinaas ni Huang Xiaolong ang Great Dragon Saber. Nakagago si Lion King. Ulit ni Huang Xiaolong. Oo, Berserk Lion King. Ang ating Berserk Lion King ang pinakamalakas sa nangungunang 10 eksperto sa Beastman. Ang ibang tao ay nakakita ng pag-asa, mabilis na ipaalam kay Huang Xiaolong. Ngunit habang nagpapaliwanag pa siya, nahulog sa kanya ang Great Dragon Saber na nahati ang taong iyon sa dalawa. Napuno ng tunay na essence fire, sa loob ng ilang segundo, ang kanyang kaluluwa ay nasunog sa wala. Naubos ang lahat ng kulay sa mukha ng huling tao. Ang Great Dragon Saber ay umikot sa kamay ni Huang Xiaolong na umani ng buhay ng huling tao. Sa simula, hindi binalak ni Huang Xiaolong na paalisin ang sinuman sa kanila. Kahit anong Berserk Lion Hall ay nakalimutan na ni Huang Xiaolong. Ang tatlo ay namatay at ang Berserk Lion Hall ay hindi makakahanap ng anuman sa kanya kahit na sila ay mag-imbestiga. Tinipon ni Huang Xiaolong ang lahat ng 3 katawan at ang kanilang mga special na singsing bago nagpakawala ng kislap ng tunay na essence fire sa lupa na sinunog ang lahat ng ebidensya at bakas. Nang mabura ang lahat, walang nakitang mga pahiwatig, umalis si Huang Xiaolong sa eksena. Hindi nagtagal pagkaalis ni Huang Xiaolong, ilang grupo ng mga tao ang dumating sa pinangyarihan, at kabilang sa kanila ang grupo ni Deities Templar. Sa pagtingin sa napakalaking libong Zangmark, ang puso ng lahat ay bumilis. Nakakatakot na saber aura. Yumuko si Yao Shan, sumisigaw sa pagkamangha habang pinag-aaralan ang bitek. Ang lupain ng Dragon City na ito ay napakahirap upang maputol ang lupa sa ganitong lawak. Ang kabilang panig ay dapat magkaroon ng ilang uri ng makajos na sandata. Sa tabi ni Lee Molan, sinabi ng isang matangkad na nasa katanghaliang gulang na may maitim na balat. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay walang iba kundi ang reinforcement na ipinadala ni Deities Templar, Elder Zhou. Hindi maikakailang malakas si Zhou Zhang, kapantay ni Lee Molan, at ang posisyong ito sa Deities Templar ay hindi mas mababa kaysa kay Lee Molan. Nagsalita si Lee Molan, sa tingin ko mas mabuting tumuon tayo sa paghahanap sa Dragon Tomb, kailangan nating magmadali, kailangan na ang Temple Preceptor ay pumasok sa God Realm. Sa Dragon Pearl, doble ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Si Zhou Zhang at ang iba ay tumanggo bilang pagsang-ayon, bawat isa ay mukhang solemn, sumasang-ayon. Samantalang si Huang Xiaolong ay patuloy na lumilipad patungong silangan pagkatapos umalis sa lugar. Nang lumipad siya sa isang parisukat, biglang gumalaw, halos marahas ang itim at asul na kambal na dragon na martial spirit sa loob ng kanyang katawan. Ang reaksyon ay mas matindi kaysa sa oras na natuklasan niya ang black hole na pasukan sa lihim na espasyong ito sa itaas ng maliit na ilog. Tumingin si Huang Xiaolong sa plaza sa harap niya, labis na nagulat. Mula nang pumasok siya sa Dragon City, ang kambal na dragon ay hindi na aktibo, na walang anumang mga palatandaan ng paggalaw. Ngayon, gayunpaman, sila ay marahas na gumalaw. Ano ang nangyayari? Habang gulat na gulat, lumapag ang mga paa ni Huang Xiaolong sa plaza. Ang parisukat na lugar ay hindi malaki, na sumasaklaw ng ilang milya sa karamihan. Sa paligid ng parisukat ay maraming mga tuwid na haligi ng bato na may parehong laki, ang pagkakaiba lamang ay ang hugis ng dragon na nakaukit sa bawat isa sa kanilang mga ibabaw. Ang ilan ay 5-clawed golden dragons, ang ilan ay hybrid dragons, wind dragons, ilang blood dragons, at ang iba ay fire dragons.
Sa ibabaw, hindi masasabi kung may kakaiba sa lugar na ito, ngunit ang malakas na reaksyon ng itim at asul na mga dragon sa loob ng kanyang katawan ay hindi maaaring magkamali. Kailangang may nakatago sa parisukat na ito. Maingat na inilibot ni Huang Xiaolong ang paligid. Kahuli ay ginamit pa niya ang Eye of Health, ngunit nabigo pa rin siyang mapansin ang anumang espesyal tungkol sa parisukat na ito. Kawakas, ang mga mata ni Huang Xiaolong ay nahulog sa batong steel sa isang sulok ng plaza. Ito ay mukhang karaniwan at karaniwan, na parang walang kakaiba tungkol dito, ngunit nang pag-aralan itong mabuti ni Huang Xiaolong, naramdaman niyang ang batong estelo ay bahagyang wala sa lugar sa natitirang bahagi ng parisukat. Sa isang kisap mata, dumating si Huang Xiaolong sa harap ng batong steel. Sa malapitan, napansin ni Huang Xiaolong sa ibabang sulok ng steel ang dalawang maliliit na karakter na nakasulat sa ibabaw ng sinaunang teksto. Sa kabutihang palad, nakikilala ni Huang Xiaolong ang napakaraming teksto ng Dragon Clan mula sa lahat ng pananaliksik na ginawa niya pabalik sa Cosmic Star Academy at Duanren Institute. Marahan itong binasa ni Huang Xiaolong, Dragon Tomb. Dragon Tomb. Nanlaki ang mga mata ni Huang Xiaolong. Ang parisukat na ito ay kung saan matatagpuan ang Dragon Tomb. Dragon Tomb, ang libingan ng mga eksperto ng Dragon Clan. Sa pag-iisip nito, malakas ang loob ni Huang Xiaolong, hindi pa rin niya maiwasang manginig. Ang Dragon Tomb na ito ay hindi isang bagay na maihahambing ng Dragon Palace. Ang bawat pulgada ng katawan ng dragon ay isang kayamanan. Sa loob ng Dragon Tomb ay may aktwal na mga bangkay ng dragon, hanggat maaari niyang makuha ang kahit isang katawan ng Dragon Clan expert, ang halaga nito ay higit na lalampas sa Earth Dragon Egg o sa mga Divine Grade Pellets. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 362. Pagpasok sa Dragon Tomb. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang stone steel, ginagawa ang kanyang makakaya upang pigilan ang namamagang pananibik sa kanyang puso. Natagpuan niya ang lokasyon ng Dragon Tomb, ngunit ang tanong ngayon ay kung paano makapasok. Pinag-aralan ni Huang Xiaolong ang stone steel pataas at pababa, sinabi sa kanya ng kanyang intuit ayon na ang stone steel ang susi sa pagbubukas ng pasukan sa Dragon Tomb. Gayunpaman, sa stone steel na ito, maliban sa dalawang maliliit na karakter na Dragon Tomb, sa ibaba, walang ibang mga palatandaan o mga sinulat. Hindi niya maisip kung saang material ginawa ang stone steel, dahil mainit ito sa hawakan, makinis, at komportable. Para kay Huang Xiaolong, ang batong steel na ito ay parang buhay, ito ay isang kakaibang pakiramdam. Makalipas ang ilang sandali, muling bumagsak ang tingin ni Huang Xiaolong sa dalawang maliliit na karakter sa ilalim ng stone steel. Isang ideya ang sumagi sa kanya, na tinawag ang Blades of Azure upang hiwain ang isang maliit na sugat sa kanyang hintuturo. Isang matingkad na pulang patak ng dugo ang nahulog mula sa daliri ni Huang Xiaolong papunta sa dalawang nakaukit na karakter. Ang patak ng dugo ay naglaho ng walang bakas nang mahawakan nito ang batong estelo at ang nakasisilaw na sinag ng liwanag ay lumabas mula sa dalawang karakter ng Dragon Tomb, bahagyang nanginig ang batong estelo. Nang makita ito, bumalandra ang kasabikan ni Huang Xiaolong, pinipiga ang isa pang patak ng dugo sa batong steel. Lalong lumiwanag ang liwanag mula sa stone steel habang ito ay nanginginig ng mas malakas. Habang si Huang Xiaolong ay nagpapakain ng mas maraming dugo sa dalawang salita, ang batong estelo ay naging maliwanag na maliwanag, lalo pang nanginginig. Nang maghulog si Huang Xiaolong ng mahigit 20 patak sa batong steel, umalangaw-ngaw ang isang malakas na dagandong ng dragon. Ang crepuscular rays ng liwanag ay sumikat mula sa stone steel, na bumabalot kay Huang Xiaolong sa tuloy-tuloy na pag-ikot. Pagkatapos, sa isang kislap ng liwanag, nagbago ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata nang siya ay dinala sa isang bulubundukin. Sa hanay ng kabundukan sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang napakalaking matayog na libingan. Hindi mahanap ni Huang Xiaolong ang mga salita para eksaktong ilarawan kung gaano kalaki ang libingan na ito. Nakatayo sa harap ng kahangahangang tanawin na ito, mararamdaman ng isang tao ang pagiging dwarf sa higit sa isang paraan. Si Huang Xiaolong ay namangha habang nakatingin sa Dragon Tomb.
3 hanggang 4 na rangzang sa ibabaw ng lupa, ang mga puting ulap ay umiikot sa tuktok na tinatakpan ng tunay na taas mula sa mga mata. Pagkatapos, napansin ni Huang Xiaolong na ang mga puting ulap na iyon ay talagang pinalapot mula sa mahabang naipon na aura ng dragon. Matapos ang pagkamatay ng isang eksperto sa Dragon Clan, ang esensya ng dragon sa loob ng katawan nito ay ikakalat sa paligid. Maliwanag, ang makapal na aura ng dragon na ito ay ang diwa ng dragon na kumalat palabas mula sa mga katawan ng mga ekspertong ito. Gayunpaman, upang makondens ang antas ng dragon aura na ito, maiisip ng isa ang nakakatakot na lawak ng esensya ng dragon sa mga ulap. Gumalaw ang puso ni Huang Xiaolong, ito ang aura ng dragon na naipon sa loob ng maraming siglo, kung maa-absorb niya ito, hanggang saan ang pag-unlad ng kanyang paglilinang. Gayunpaman, sa sandaling ito ay wala siyang karangyaan na manatili dito at pinuhin ang mga ulap ng aura ng dragon. Tinawag ni Huang Xiaolong ang Linglong Pressure Pagoda, tumalon ng kasing taas ng kanyang makakaya habang pinapagana ang Thousand Demons Engulfing Destruction Array sa loob ng Thousand Beast Cauldron. Kaagad, tulad ng isang balina na lumulunok ng tubig, ang aura ng dragon na mga puting ulap na umiikot sa tuktok ng Dragon Tomb ay damaloy sa parang linglong pressure pagoda na umaagos na alon. Sa kabila ng kanyang buong pagsisikap na itulak ang Thousand Beast Cauldron, ang dami ng dragon aura na naipon sa paglipas ng mga siglo ay sobra para kay Huang Xiaolong na ilipat ang lahat sa kaldero sa maikling panahon. Tumagal ng isang buong oras bago niya na-absorb ang masaganang dragon aura sa Thousand Beast Cauldron. Nang mawala ang huling strand ng dragon aura sa Linglong Pressure Pagoda, nakahinga ng maluwag si Huang Xiaolong. Pinipigilan ng ecstasy sa loob, mabilis niyang ibinalik ang Linglong Pressure Pagoda sa kanyang katawan. Nang tapos na ang lahat, nabaling ang kanyang atensyon sa pasukan ng Dragon Tomb. Dahil nakolekta niya ang lahat ng Dragon Aura, ang susunod ay ang paggalugad sa Dragon Tomb. Gayunpaman, ang mga ipinagbabawal na lugar tulad ng mga libingan, karamihan sa mga ito ay mahigpit na binabantayan ng mga pagbabawal, kaya hindi nagmamadaling pumasok si Huang Xiaolong. Pagbukas ng Eye of Hell, maingat niyang sinuri ang pasukan ng Dragon Tomb. Nang si Huang Xiaolong ay sumulong sa kaharian ng Saint, ang kanyang espiritual na puwersa ay tumaas ng mabilis. Kasama ang mata ng impyerno, basta't siya ay sapat na maingat, nakikita niya ang karamihan sa mga sumpa at spell sa lugar. Sa pamamagitan ng mata ng impyerno, nakita nga ni Huang Xiaolong ang isang partikular na pagbabawal na inilagay sa pasukan, at ang pagbabawal na ito ay talagang sumasaklaw sa bawat anggulo ng pasukan ng Dragon Tomb na nagpapahirap sa pagpasok. Pumunat ang noo ni Huang Xiaolong, pagkatapos ay tinawag niya ang makadiyos na Mount Zumi, na lumitaw sa Zumi Temple sa isang iglap. Ang masira ang antas na ito ng pagbabawal na umasa sa kanyang kasalukuyang lakas ay imposible, ang tanging pagtitiwala niya ay ang makadiyos na Mount Zumi sa puntong ito. Inactivate niya ang Ten Buddha Formation, pinaliit ang Godly Mount Zumi sa laki ng pinong alikabok at lumutang patungo sa pasukan ng Dragon Tomb. Kasama ang makadiyos na Mount Zumi, ligtas na dumaan si Huang Xiaolong nang walang anumang suspense. Sa sandaling ang makadiyos na Mount Zumi ay umabot sa kabilang bahagi ng pasukan, ang mga marhingel na alon ng tunay na enerhiya ng Dragon Essence ay lumubog sa maliit na ginintoang bundok, na parang lumubog ito sa isang malawak na karagatan ng enerhiya ng Dragon Essence. Napatulala si Huang Xiaolong. Pagamat pinaghiwalay ng makadiyos na Mount Zumi, naramdaman pa rin niya ang nakakatakot na alon ng tunay na diwa ng dragon. Sa loob ng Dragon Tomb na ito, ang Dragon Essence ay sobrang sagana, bukod dito, parang may kamalayan ito, para makapagsimula ng pag-atake ng mag-isa. Kung hindi dahil kay Huang Xiaolong na nagtataglay ng makadiyos na Mount Zumi at sumusulong sa kaharian ng santo, tiyak na masasaktan siya sa sandaling sinubukan niyang sumugod sa pasukan sa pamamagitan ng puwersa. Maingat, ginabayan ni Huang Xiaolong ang makadiyos na Mount Zumi upang lumipad pasulong, na hinabi sa karagatan ng tunay na diwa ng dragon patungo sa pinagmulan nito. Ang Dragon Tomb na ito ay parang isang maliit na mundo, bagamat nahulaan na niya na ang Dragon Tomb na ito ay malaki, hanggang sa pumasok siya ay napagtanto niya na ito ay maraming beses na mas malaki kaysa sa naisip niya.
Lumilipad pasulong ang makajos na Mount. Sumi ay parang isang maliit na bangka na lumulutang sa walang katapusang dagat. Habang si Huang Xiaolong ay lumalapit sa pinagmumulan ng tunay na asensya ng dragon, sa labas, sa Dragon City, sina Li Molan, Yao Shan, at ang iba pa ay dumating sa parehong parisukat kung saan natagpuan ni Huang Xiaolong ang batong steel upang makapasok sa Dragon Tomb. Dragon Tomb. Tuwang-tuwang tinitigan ni Li Molan ang dalawang salita sa ilalim ng batong steel, kumikinang sa tuwa ang kanyang mga mata. Dragon Tomb? Haha? So the Dragon Tomb is actually here. Tumawa ng malakas si Yao Shan. Ang iba pang mga eksperto sa Deities Templar ay nagpakita rin ng isang anticipative na ngiti. Dragon Tomb. Tomb of the Dragon Clan experts, sa wakas ay natagpuan na nila ito. Ayon sa mga sinaunang record, upang mabuksan ang Dragon Tomb, kailangan lang gamitin ng isa ang dugo ng mga eksperto sa Saint Realm at higit pa. Sabi ni Zhou Xing. Hayaan mo akong subukan. Umakyat si Li Molan, tinaga ang isang sugat sa kanyang daliri, hinayaan ang kanyang dugo na bumagsak sa batong steel. Halos kaagad, isang maliwanag na liwanag ang bumungad mula sa batong steel. Pagkaraan ng ilang sandali, ang grupo ni Li Molan ay dinala sa pasukan ng Dragon Tomb, pagdating sa parehong lugar kung saan naroon si Huang Xiaolong noon. Sa oras na ito, sa loob ng Dragon Tomb, si Huang Xiaolong ay patuloy na nagmamanyobra sa makajos na Mount. Sumi sa pamamagitan ng karagatan ng tunay na kakanyahan ng dragon, papalapit sa pinagmulan. Makalipas ang isang oras, dumating si Huang Xiaolong sa harap ng matayog na palasyo ng dragon. Ang Dragon Palace na natagpuan ni Huang Xiaolong kanina ay napakalaki na, ngunit kumpara sa nasa harap niya, ito ay walang halaga. Ito ang pinagmulan ng napakaraming tunay na kakanyahan ng dragon na karagatan sa loob ng Dragon Tomb. Huminto si Huang Xiaolong bago ang pasukan. Dragon God Palace. Pinabasa ang tatlong salita sa itaas ng malaking palasyo ng dragon. Pinipigilan ng pananibik sa kanyang puso, muling ginamit ni Huang Xiaolong ang Eye of Hell upang suriin ang paligid bago maingat na sumulong kasama ang makajos na Mount. Sumi, papasok sa Dragon God Palace. Sa loob, ang eksenang tumanggap kay Huang Xiaolong ay nagbabaliw sa kanyang isipan. Sa loob ng maringal na dakilang bulwagan ng Dragon God Palace, nakahilera ang malalaking altar, at sa ibabaw ng bawat altar ay may mga kristal na estatwa ng yelo. Sa loob ng mga kristal na estatwa na ito ay mga banal na dragon. Ang bawat banal na dragon ay napakabuhay. Ang mga banal na dragon na ito ay hindi mga eskultura, ngunit aktwal na mga bangkay ng mga tunay na eksperto sa Dragon Clan na naiwan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 363. Perlas ng Dragon. Nakatitig sa 21 bagay na mga dalubhasa sa Dragon Clan sa mga kristal na estatwa, ang paghinga ni Huang Xiaolong ay lumakas. Dragon Clan. Lahat ito ay totoong dragon, Noong nakaraan, noong siya ay nasa Earth, ang dragon ay isang mystical totem ng Wuxia country. Sa puso ng mga tao nito, ang mga dragon ay nagtataglay ng isang hindi malulutas na katayuan. Matagal bago napatahimik ng kaunti si Huang Xiaolong, ang kanyang paningin ay bumagsak sa gitnang altar sa malaking bulwagan. Ang gitnang altar ay mas malaki kumpara sa iba, ngunit sa gitnang altar na iyon, mayroong isang perlas na kasing laki ng kamao ang umaaligid sa itaas nito. Ang masiglang tunay na kakanyahan ng dragon sa labas ay nagmula sa maliit na perlas na ito. Nang hindi kumukurap ang perlas na ito, isang kidlat ang sumahubong kay Huang Xiaolong, ito kaya ang maalamat na Dragon Pearl. Perlas ng Dragon. Ang pinakadakilang kayamanan ng Dragon Clan. Tanging ang Dragon Emperor lamang ang maaaring magkaroon ng Dragon Pearl, bukod pa rito, mayroon lamang isang Dragon Pearl. Ang Dragon Pearl na ito ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong dami ng Dragon Egg, Dragon Blood Crystals, at Divine Dragon Pills, kahit na ang mga katawan ng totoong Dragon Expert na ito. Kung hindi ito tatawaging kayamanan ng Dragon Clan. Sa pagmamaniobra ng makajos na Mount Sumi, nilapitan ni Huang Xiaolong ang Dragon Pearl. Ang Dragon Pearl ay naglabas ng malabong gintong halo.
Sa loob, tila may anino ng isang banal na dragon, ngunit ito ay masyadong malabo upang matukoy. Tangang makajos na Mount. Sumi ay nasa harap ng Dragon Pearl, ang gintong halo na ibinubugaw mula sa Dragon Pearl ay lumiwanag sa Sumi Temple, na bumabalot kay Huang Xiaolong. Pakiramdam niya ay parang naliligo siya sa Dragon Essence Fluid, mula sa labas hanggang sa loob, mula sa kaluluwa hanggang sa laman, isang hindi maipaliwanag na komportableng pakiramdam ang pumuno kay Huang Xiaolong, na nagpaungol sa kanya. Sa puntong ito, ang itim at asul na Dragon Martial Spirit sa loob ni Huang Xiaolong ay gumalaw, lumilipad palabas sa katawan ni Huang Xiaolong, lumipad sa itaas ng Dragon Pearl. Naimpluwensyahan ng kapaligiran ng itim at asul na dragon, tumaas ang ningning ng Dragon Pearl, naglalabas ng mahahabang ingay, at talagang lumipad patungo sa itim at asul na mga dragon, sabay-sabay na umiikot sa hangin. Habang lumilipad ang Dragon Pearl sa paligid ng itim at asul na mga dragon, napansin ni Huang Xiaolong na ang kaliskis ng dragon sa kanilang dalawa ay nagiging mas makintab, ang sungay sa kanilang ulo ay humaba, at ang dragon na maaaring lumabas mula sa kanila ay lumakas. Sa puntong ito, sinubukan ni Huang Xiaolong na alalahanin ang kambal na Dragon Martial Spirits pabalik sa kanyang katawan. Pinagmasdan niya ang mga itim at asul na dragon na lumipad pabalik sa kanya at sumunod ang Dragon Pearl, huminto sa harap ni Huang Xiaolong. Ang Dragon Pearl ay nagbigay kay Huang Xiaolong ng isang pamilyar na matalik na pakiramdam, na katulad ng muling pagsasama sa isang pamilyang matagal nang nawala. Mula ngayon, sumunod ka sa akin. Nagsalita si Huang Xiaolong. Isang mahinang ugong ang nanggaling sa perlas ng dragon, pataas-baba na parang tumatango. Ang Dragon Pearl ay ang dakilang kayamanan ng Dragon Clan, hindi naging kakaiba si Huang Xiaolong na mayroon itong katalinuhan. Isang kayamanan ng gradong ito, maliban kung ito ay kusang sumunod sa isang tao, kahit na ang isang God Realm Master ay magiging walang magawa sa pagsisikap na alisin ito sa pamamagitan ng puwersa. Habang pinapanood ang Dragon Pearl na gumagalaw pataas at pababa, ang puso ni Huang Xiaolong ay lumukso sa tuwa. Iniabot niya ang isang palad, at lumipad ang Dragon Pearl papunta sa palad ni Huang Xiaolong. Kahit na tinitingnan niya ang Dragon Pearl sa kanyang palad, halos hindi mapigilan ni Huang Xiaolong ang saya na kanyang nararamdaman. Sa bandang huli, inilagay niya ang Dragon Pearl sa Linglong Treasure Pagoda, gagawin niya ito pagkatapos lumabas. Pagkatapos ay itinoon ni Huang Xiaolong ang kanyang atensyon sa kristal na estatwa sa gitnang altar, dahil ang Dragon Pearl ay nasa iisang altar, at walang duda, ito ang katawan ng Dragon Emperor. Ang partikular na kristal na rebeltong ito ay tinatakan ng katawan ng isang limang kuko na gintong bangkay ng dragon, ang katawan ng Dragon Emperor. Bagamat patay na ang Dragon Emperor, naramdaman pa rin ni Huang Xiaolong ang bakas ng maringal nitong momentum noong ito ay nabubuhay pa. Pinapatahimik ang mabubulong pag-iisip sa kanyang ulo, isang puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa kanyang magkabilang kamay, na nagpaplanong dalhin ang katawan ng Dragon Emperor sa makajos na Mount Sumi. Ngunit si Huang Xiaolong ay nabigla, ang kristal na estatwa ay hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Noong panahong iyon nang kinuha ni Huang Xiaolong ang Great Dragon Saber, kahit na kasing bigat ito ng bundok, nagawa pa rin niyang buhatin ito, ngunit hindi man lang niya inalog ang ice statue na ito. Ang pagbibigay kay Huang Xiaolong ng pakiramdam na katulad ng isang langgam na sinusubukang ilipat ang isang malaking bato. Huminga ng malalim, sinimulan ni Huang Xiaolong ang tunay na essence energy mula sa kanyang dantian at isang suction force ang muling nagmula sa kanyang magkabilang kamay. Kawakas, gumalaw ang higanting kristal na estatwa, ngunit muli, gumalaw lamang ito. Para kay Huang Xiaolong, parang may dala siyang bundok. Sa oras na ito, may naisip si Huang Xiaolong, mabilis na inalis ang lahat ng 60 lampas grade 1 na mga spirit stone mula sa spatial ring na nakuha niya mula sa Aobezo. Naglagay siya ng 10 grade 1 na mga spirit stone sa loob ng Ten Buddha Formation ng sabay-sabay. Ang Ten Buddha Formation ay sumiklab sa isang nagniningning na liwanag, ang mga hibla ng Buddhism na enerhiya ay lumundag sa katawan ni Huang Xiaolong. Gumawa siya ng isa pang pagtatangka, ang malakas na puwersa ng pagsipsip ay muling nagmumula sa kanyang mga palad, ngunit sa pagkakataong ito, ang kristal na estatwa ay agad na itinaas sa hangin at inilipat sa Zumi Temple, inilagay sa isang tabi.
Matapos mapunta ang kristal na estatwa sa Zumi Temple, naramdaman ni Huang Xiaolong na parang naubos ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan, nahulog sa kanyang puwitan sa Ten Buddha Formation, humihingal ng malalim. Mabilis na lumunok ng pellet si Huang Xiaolong at nagsagawa ng instant recovery upang mapunan ang kanyang enerhiya. Nang makabawi, nalipat ang atensyon niya sa ibang altar. Kinuha niya ang bangkay ng Dragon Emperor, kaya ang susunod niyang target ay ang bangkay ng Dragon King at ang mga Elder. Isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang muling lumabas mula sa mga kamay ni Huang Xiaolong. Ang kristal na estatwa sa kaliwang bahagi ay lumipad ng kaunti at agad na inilipat ni Huang Xiaolong sa Zumi Temple. Ang unang kristal na estatwa sa kaliwa ay isang Toe Dragon. Sa Dragon Clan, ang Toe Dragon ay may napakataas na katayuan, kung hindi ito ilalagay ng napakalapit sa Dragon Emperor. Nakatitig sa dalawang malaking kristal na estatwa ng Dragon Emperor at ng Toe Dragon sa loob ng Zumi Temple, si Huang Xiaolong ay nalagutan ng hininga. Ang paglipat ng dalawang kristal na estatwa na ito sa Zumi Temple ay mas nakakapagod kaysa sa pakikipaglaban sa isang high-level na Saint Realm expert. Si Huang Xiaolong ay lumunok ng isa pang pellet at nagsagawa ng instant recovery upang makabawi ng mabilis hanggat maaari. Muling nais ni Huang Xiaolong na kumuha ng Buddhism energy mula sa Ten Buddha Formation, ngunit ang 10 grade 1 na mga Spirit Stone ay gumuho, lahat ng espiritual na enerhiya sa loob ay naubos. Hindi pinansin ang sakit sa kanyang puso, inalis ni Huang Xiaolong ang isa pang 10 grade 1 na mga Spirit Stone at inilagay ang mga ito sa gitna ng Ten Buddha Formation na nagbibigay ng bagong halo ng Buddhism energy sa kanyang katawan. Si Huang Xiaolong ay lumipat sa pangalawang altar sa kaliwa, itinaas ang kristal na estatwa sa hangin at inilipat ito sa Zumi Temple. Ang pangalawang kaliwang dragon ay isang Buddha Dragon. Tulad ng Toe Dragon, ang Buddha Dragon ay may napakataas na katayuan sa loob ng Dragon Clan. Matapos matagumpay na mailipat ang Buddha Dragon na ito sa Zumi Temple, muling nawala ng laman si Huang Xiaolong. Sa pamamagitan ng parehong proseso ng pagbawi, nagsimula si Huang Xiaolong sa ika-4 na kristal na rebulto. Pang-4, pang-5, pang-6. Unti-unti, dumami ang bilang ng mga Dragon Crystal na estatwa sa loob ng Zumi Temple. Nang si Huang Xiaolong ay susugod na sa ika-12 kristal na estatwa, mula sa malayo, sumipol na hangin ang tumunog mula sa direksyon ng pasukan, na naging sanhi ng paninikip ng kanyang puso. Tila mayroon ng mga tao na nakalusot sa pagbabawal na inilagay sa pasukan ng Dragon Tomb, mabilis na papalapit sa Dragon God Palace. Sa paghusga mula sa ingay, ito ay medyo isang malaking bilang ng mga tao, bukod dito, ang bawat isa ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang sarili. Mabilis na inihagis ni Huang Xiaolong ang lahat ng natitirang grade 1 na mga Spirit Stone sa gitna ng Ten Buddha Formation, sumabog ang enerhiya ng Budismo sa galit ng mga alon. Mabilis niyang inilipat ang ika-12 kristal na rebulto sa Zumi Temple. Bago siya makapagsimula sa ika-13 kristal na estatwa, ang harapang bahagi ng Dragon God Palace ay nagniningning sa nakakasilaw na maliwanag ng lumitaw ang 12 tao. Li Molan. Napansin ni Huang Xiaolong na kasama si Li Molan sa mga taong dumating. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 364. Lahat ng gilid snatching. Nang makita ang grupo ni Li Molan, ang mga nerbiyos ni Huang Xiaolong ay nabawasan, mabilis na pinagtagpo ang lahat ng enerhiya ng Budismo na umaagos mula sa makajos na Mount Zumi, na muling lumiliit hanggang sa butil ng alikabok at natural na bumagsak sa sahig. Bagamat dati ng Menonyebre ni Huang Xiaolong ang makajos na Mount Zumi na nalampasan ang pagtuklas ng Pit Plate 10th Order Saint Realm Undead Bone Dragon Guardian, ang Bone Dragon ay isang patay, na nilalang sa kaibuturan nito, samantalang si Li Molan at ang kanyang grupo ay tunay na ika-10 utos. Banal na kaharian sa laman. Kung natagpuan si Huang Xiaolong, may kamatayan lamang sa dulo ng lagusan. Si Li Molan at ang iba pa ay tumakbo sa bulwagan, nagniningning ang mga mata na nakatitig sa natitirang 12 kristal na estatwa sa mga altar, ngunit nang makita nila ang dosenang walang laman na mga altar sa kaliwa, lahat ay natigilan.
Bakit ito? Baka may ibang pumasok na mas mabilis kaysa sa amin at kinuha ang iba pang 12 primordial divine dragon. Umirap si Yao Shan. Hindi lang iyan, wala na rin ang maalamat na Dragon Pearl. Itinuro ng isa pang Deities Templar Elder. Nanlamig ang mga mata ni Limoran, lumingalinga sa paligid ng malaking bulwagan na parang lawin, ang kanyang malamig na boses ay tumunog, sa buong pagpasok dito, wala kaming nakitang sinuman, ang taong iyon ay dapat na narito pa rin sa loob. Maingat na maghanap ang lahat, hukayin ang taong iyon. Ang Temple Preceptor ay nagutos, talagang kailangan nating makuha ang Dragon Pearl. Tiyaw siya at ang iba ay sabay-sabay na sumunod, naghiwalay at naghanap sa iba't ibang direksyon, nakatingin sa bawat sulok at krani. Samantalang si Josing, na nakatayo sa tabi ni Limoran, 2 linya ng apoy ang lumitaw sa lalim ng kanyang mga mata, ang mga pinong gininto ang sinag ng liwanag ay lumabas mula sa kanyang mga mata, na tumatama sa buong malaking bulwagan. Sa panonood nito, lalong humigpit ang nerbiyos ni Huang Xiaolong, alam niyang ang tao ay nagpapakita ng isang uri ng kasanayan na maaaring tumago sa kakayahan ng iba sa pagtatago sa pakikipaglaban. Ilang sandali pa, gumalaw si Josing na parang may nakita, dahan-dahang gumagalaw ang kanyang mga paa sa direksyon ng makajos na Mount Zumi. Nang makita ang kanyang mga aksyon, si Li Molan ay sumunod na malapit sa kanyang likuran. Isang hakbang. 2 hakbang. Pareho silang papalapit sa kinaroroonan ni Huang Xiaolong. Naging magulo ang paghinga ni Huang Xiaolong. Pareho silang huminto 3 metro mula sa Huang Xiaolong, sa eksaktong pagkakataong ito na nagmula sa pasukan ng Dragon God Palace ang isa pang grupo ng mga tao sa bulwagan. Gate ng Azure. Napansin ni Huang Xiaolong ang paraan ng pananamit ng grupong ito, na nabigla ng may pagtataka. Nalipat ang tingin niya sa matangkad na lalaki sa gitna, nakasuot ng tinte na itim na robe. Ang sulok ng kanyang mga mata ay may tuldok-tuldok na mga itim na pattern. Chen Changqi. Naningkit ang mga mata ni Huang Xiaolong. So ito ang gate main domain chief ng Azure, ang kanyang senior brother na si Chen Changqi. Gayunpaman, sa halip na mag-alala, natuwa si Huang Xiaolong sa pagdating ng grupo ng Azure's Gate. Oo nga, ang pagdating ni Chen Changqi ay nakakuha ng atensyon ng grupo ni Li Molan, na lumikha ng tunggalian. Tinimulang agawin ng Deities Templar at Azure's Gate ang natitirang 12 kristal na sculpture ng Primordial Ancient Divine Dragons. Hindi nagtagal pagkatapos na pumasok ang grupo ni Chen Changqi sa bulwagan, dumating din ang Beastman clan mula sa Ten Directions Continent, na sumama sa away ng walang pag-aalinlangan. Tinamantala ang pagkakataon sa loob ng kaguluhan, maingat na minonyebre ni Huang Xiaolong ang makajos na mount. Sumi patungo sa labasan, iniwan ng Dragon God Palace, lumilipad hanggang sa pasukan ng Dragon Tomb, gayunpaman, hindi kaagad umalis si Huang Xiaolong. Ang totoong Dragon Essence na ito ay magandang bagay, syempre hindi niya ito hahayaang masayang. Inactivate niya ang 1000 Demon Engulfing Destruction Array sa loob ng 1000 Beast Cauldron, sinipsip ang lahat ng tunay na Dragon Essence sa hangin papunta sa Linglong Treasure Pagoda. Ang espasyo sa loob ng Linglong Treasure Pagoda ay walang limitasyon, kung kaya't inilagay ni Huang Xiaolong ang tunay na Dragon Essence na ito sa ibang lugar kaysa sa Dragon Aura Clouds na sinipsip niya kanina. Pagkaraan ng ilang sandali, sa pagpapasya na ito ay sapat na, huminto si Huang Xiaolong, iniligpit ang Linglong Treasure Pagoda at lumabas sa Dragon Tomb. Paglabas niya, lumitaw siya sa parehong parisukat na may istolong bato. Lihim na gama ng loob ni Huang Xiaolong habang tinitingnan niya ang 12 primordial na banal na mga bangkay ng dragon na nakatatak sa loob ng mga kristal na estatwa sa Sumi Temple, isang bugzo ng pananabik na bumabalot sa kanya. Ang paglalakbay na ito sa Origin Forest ang pinakamalaking ani sa kanyang buhay. Lalo na ang pagkuha ng pinakadakilang kayamanan ng Dragon Clan, ang Dragon Pearl. Sa isang kisap mata, nawala si Huang Xiaolong mula sa plaza ng Dragon City, tinawag si Zhao Shu, higanting multo na si Feng Yang, Duan Ren, at ang iba pa gamit ang Transmission Talisman. Natagpuan niya ang Dragon Blood Crystals, Divine Dragon Pills, Primordial Ancient Divine Dragons, Corpses, at ang Dragon Pearl. Oras na para umalis.
Alam niyang marami pang kayamanan sa paligid ng Dragon City, ngunit kontento na si Huang Xiaolong. Makalipas ang ilang sandali, muling nagsama sina Zhao Shu at Feng Yang kay Huang Xiaolong. Nang makita niya ang kanilang mga nasasabik na mukha, inakala ni Huang Xiaolong na pareho silang nakahanap ng magagandang bagay. Gayunpaman, ang grupo ni Duan Ren ay hindi pa rin nagpapakita ng kanilang sarili pagkatapos ng mahabang panahon. Umunat ang noo ni Huang Xiaolong, baka may nadatnan silang problema, kung hindi, hindi na lang nila babole-wale ng kanyang mensahe. Malamang, may nangyari sa panig ni Duan Ren. Si Zhao Shu ang unang nagsabi nito. Tumango si Huang Xiaolong. Pagkatapos, ang transmission talisman sa palad ni Huang Xiaolong ay nanginginig, ang kanyang espiritual na sentido ay dumaan dito, natanggap ang tawag para sa tulong mula sa panig ni Duan Ren. May problema sila, tara na. Inimok ni Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong ay lumipad sa harapan, pinangunahan sina Zhao Shu at Feng Yang sa kinaroroonan ni Duan Ren. Lumipad si Huang Xiaolong sa pinakamabilis niyang bilis, at sa lalong madaling panahon, naramdaman nilang tatlo ang malakas na pagbabago-bago sa unahan. Maliwanag, may mga eksperto sa Saint Realm na nakikipaglaban. Naramdaman ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya, pinabilis ni Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Feng Yang ang kanilang bilis. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Huang Xiaolong si Duan Ren na nakikipag-away sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng dragon robe. Ang dragon sa robe ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang berdeng dragon, isang malakas na kapaligiran na umaagos mula sa kanya na nangingibabaw kay Duan Ren. Sa kanilang laban, nahulog si Duan Ren sa isang malaking kawalan, masasabi ni Huang Xiaolong na ang kabilang panig ay hindi nagmamadaling patayin si Duan Ren o hindi siya magtatagal ng ganito. Natigilan si Huang Xiaolong, sino itong nasa katanghaliang gulang na lalaki? Pinagmasdan niya ang mga mata sa paligid, napansin niyang may 5 tao ang kumukubkob sa 2 Honorable Saint Masters ng Duan Ren Institute. Nagulat ang 5 tao na iyon kay Huang Xiaolong dahil nakilala niya sila ay mga disipulo ng Snow Dragon City na pumasok sa Ghost City. Sa oras na iyon, ang Snow Dragon City, Imperial Saber City, at Green Ghost City ay nagpadala lahat ng mga disipulo upang tuklasin ang cultivation cave ng Ghost King. Tama, kabilang sa 5 tao na nakapaligid sa 2 eksperto sa Duan Ren Institute Saint ay sina Li Qieping at Wang Lin ng Snow Dragon City. Nang makita silang dalawa, isang ideya ang pumasok sa isip ni Huang Xiaolong. Estela ng Snow Dragon City, Silver Dragon Augu. Isa sa nangungunang 10 eksperto ng Bedlam Lands. Iligtas mo si Duan Ren. Sabi ni Huang Xiaolong kay Zhao Shu. Oo, Young Lord. Kinilala ni Zhao Shu ang utos ni Huang Xiaolong na wala sa isang kisap mata, kumilos upang salakayin ang Silver Dragon na si Augu. Si Huang Xiaolong ay hindi nag-aksaya ng oras sa kanyang sarili, sinalakay sina Li Qieping at Wang Lin kasama si Feng Yang. Nagsimulang makaramdam ng pagkabagot ang Silver Dragon na si Augu sa pakikipaglaro kay Duan Ren at papatayin na sana siya ng isang malakas na enerhiya ang dumating sa kanya. Naalarma, inatake ni Augu ang likod ng walang pag-aalinlangan. Sa banggaan, napaatras siya ng ilang metro. Halos kasabay nito, sina Li Qieping at Wang Lin ay pinilit din pabalik ni Huang Xiaolong at Feng Yang. Ang Silver Dragon na si Augu ay mukhang marangal, tinanong si Zhao Shu, sino ka? Mula sa pag-atake na iyon ngayon, ang taong ito ay nakipag-agawan sa kanya sa lakas. Umatras si Li Qieping sa tabi ni Silver Dragon Augu, magalang na sinabi, Guro, ang batang iyon ay si Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Tinundan ng Silver Dragon na si Augu ang linya ng paningin ni Li Qieping na sumulyap kay Huang Xiaolong. Siya ay natigilan, ang insidente sa Rising Sun City tungkol sa pagpatay ni Huang Xiaolong kay Deities Templars Elder Yao Fei ay isang mainit na paksa, maging ang Silver Dragon na si Augu ay hindi maiwasang marinig ito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 365. Pinipino ang perlas ng dragon. Ang Silver Dragon na si Augu ay nagmasid kay Huang Xiaolong mula ulo hanggang paa ng may interes.
Mula nang mangyari ang insidente sa Rising Sun City, lahat ng puwersa at pinakamainit na paksa ng talakayan ng mga pamilya ay si Huang Xiaolong. Ang pinakakahanga-hangang talento ng martial spirit world sa kasaysayan, kahit na sino man ito, magpapakita sila ng kaunting interes. Walang exception ng Silver Dragon na si Augo. Hanggang sa sandaling ito, hindi pa rin alam ni Silver Dragon Augo na ang kanyang pinakapaboritong babaeng disipulo, si Lily, ay pinatay ni Huang Xiaolong. Kung alam niya, malamang na hindi niya hahangaan si Huang Xiaolong gaya ng ginagawa niya ngayon. Kuya Duanren, anong nangyari ngayon? Tanong ni Huang Xiaolong kay Duanren. Nang makitang dumating sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Fan Yang sa tamang oras, lubos na napanatag ang loob ni Duanren sa kanyang puso. Ang rurok ng usapin ay nakahanap si Duanren ng sandata ng Dragon Clan at nabangga si Silver Dragon Augu pagkatapos noon, na gustong agawin ito mula sa mga kamay ni Duanren, kaya nagsimulang maglaban ang magkabilang panig. Tara na! Sabi ni Huang Xiaolong matapos niyang marinig ang nangyari. Dahil ayos lang si Duanren, mas pinili ni Huang Xiaolong na iwasan ang harap na komprontasyon kay Silver Dragon Augu sa sandaling ito. Bagamat hindi niya alam ang tunay na lakas ni Augo, sa kanyang katayuan bilang isa sa nangungunang 10 eksperto sa Bedlam Lands, kakailanganin ng lubos na pagsisikap para matalo siya ni Zhao Shu. Bukod dito, kung narito ang mga tao ng Snow Dragon City, magiging malapit din ang mga tao mula sa Sin City, Imperial Saber City, at Green Ghost City. Si Huang Xiaolong ay hindi gustong mag-aksaya ng oras dito, kung ang mga tao mula sa Sin City ay sumugod, mas mahirap para sa kanya na umalis sa oras na iyon. Ang pinakakagyat na bagay ngayon ay ang umalis sa Dragon City sa lalong madaling panahon at humanap ng ligtas na lugar para pinuhin ang Dragon Pearl, Dragon Blood Crystals, at ang 12 Primordial Divine Dragon Corpses. Tungkol kay Huang Xiaolong na gustong umalis, si Duanren at ang dalawa pang eksperto sa Saint Realm ay walang pagtutol. Ngunit si Li Qieping, na nakatayo sa tabi ng Silver Dragon na si Augo ay sumigaw, mapangahas. Huang Xiaolong, sino ang nagpahintulot sa iyo na umalis? Gumawa siya ng isang hakbang pasulong, nagpaplanong hadlangan ang landas ng grupo ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, nagtaas ng kamay ang Silver Dragon na si Augo para pigilan si Li Qieping na magsabi, hayaan mo silang umalis. Natigilan si Li Qieping, guro, ito. Hindi na nagsalita pa ang Silver Dragon na si Augo, pinapanood ang ilang paalis na silhouette. Master, pagkatapos ay ang Dragon Blood Blade, hahayaan ba natin ito ng ganito? Nag-aatubili si Wang Lin. Ang armas na natagpuan ni Duanren ay tinatawag na Dragon Blood Blade. Kahit na hindi ito maihahambing sa Great Dragon Saber na natagpuan ni Huang Xiaolong, isa pa rin itong divine grade weapon. Sumigaw si Silver Dragon Augo, kung gayon, ano ang dapat gawin? Sigurado ka bang mapapanatili mo sila dito? Kahit na si Elderly Mola ng Deities Templar ay kailangang tumakas sa labanan mula sa Rising Sun City, kahit na siya, si Silver Dragon Augo, ay hindi pa nasubok ang kanyang katapangan laban kay Lee Molan noon, alam niyang ang kanyang lakas ay hindi mas mataas kaysa kay Lee Molan. Tinali Qieping at Wang Lin ay nakayuko, hindi nang ahas na magbitaw ng isa pang salita. Let's go? Dapat marami pang armas ang naiwan ng Dragon Clan Elders, hanapin ang iba pa. Ang Silver Dragon na si Augo ay nagsalita ng may katapusan sa kanyang boses at nawala sa paningin sa isang kisap mata. Mabilis na sumunod si Li Qieping at ang iba pa. Umalis sa eksena, ang grupo ni Huang Xiaolong ay dumiretso sa exit ng kalawakan. Sa isang iglap, inilipat sila pabalik sa parehong tahimik na bangin. Sa ilang mabilis na paglukso sa mga pader ng bangin, narating ni Huang Xiaolong at ng kanyang grupo ang tuktok ng bangin. Mula doon, nagmadali silang lumabas mula sa Origin Forest, iniwan ang globo nito sa loob lamang ng ilang araw. Umalis sa Origin Forest, si Huang Xiaolong, Zhao Shu, Duanren, at ang iba pa ay nagmamadaling bumalik sa Duanren Empire. Dahil sa katotohanang hindi sila nagpahinga ng maraming beses, sa loob ng kalahating buwan, silang anim ay tumuntong sa Duanren Imperial City.
Sa sandaling bumalik si Huang Xiaolong sa Southern Hill Estate, sinabi niya sa kanyang pamilya na dalhin lamang ang mga pangangailangan at akayin sila palabas ng Duanren Imperial City. Ngayon, ang plano ni Huang Xiaolong ay maghanap ng lugar na magbibigay sa kanya ng oras para pinuhin ang Dragon Pearl, Dragon Blood Crystals, at iba pang mga bagay. Ang pananatili sa Duanren Imperial City ay hindi naligtas. Sa labanan ng Rising Sun City, inilantad ni Huang Xiaolong ang kanyang sarili na angkinan ang God-binding ring at Absolute Soul Pearl, kahit na ang karamihan sa mga katamtamang puwersa ay hindi sapat na matapang na samantalahin siya, mayroon pa ring 1 in a million na pagkakataon. Hindi pa banggitin, kapag natapos na ang ekspedisyon ng Ancient Dragon Clan sa Origin Forest, tiyak na darating si Deities Templar na naghahanap ng gulo sa kanya, at napakalaki ng posibilidad na gamitin nila ang kanyang pamilya para pagbabantaan siya. Hindi ito lubos na ligtas kahit nakasama sina Zhao Shou at Zhang Fu, kaya nagpa siya si Huang Xiaolong na ilayo muna ang kanyang pamilya sa Duanren Imperial City. Kung saan pupunta, naisip na ni Huang Xiaolong ang ilalim ng Broken Tiger Rift. Ang ilalim ng Broken Tiger Rift, na may matinding malamig na hanging natural na hadlang, ay pansamantalang pinakaligtas na lugar. Higit pa rito, naroon ang lihim na kuweba ng Eminent Holiness sa ibaba ng malamig na lawa. Ang ganda ng cultivation cave ng Eminent Holiness ay parang isang promised land. Ito ay isang magandang lugar para sa kanyang pamilya na tirahan at linangin. Siyempre, pansamantala lang ang kaayusan na ito. Nang maramdaman ni Huang Xiaolong na sapat na ang kanyang lakas upang kalabanan ang mga Deities Templar, ililipat niya ang kanyang pamilya pabalik sa Duanren Imperial City. Bilang pag-iingat, dinala pa ni Huang Xiaolong ang kanyang nakababatang kapatid na si Huang Min, bayaw na si Guo Tai, at pamangkin na si Guo Xiaofan. Pagkalipas ng 2 linggo, dinala ni Huang Xiaolong ang kanyang pamilya sa ilalim ng Broken Tiger Rift, na pumasok sa cultivation cave space ng Eminent Holiness sa pamamagitan ng malamig na lawa. Napasigaw ang lahat sa pagkamangha habang nakatingin sa magagandang tanawin ng cultivation cave ng Eminent Holiness. Masayang pumalakpak ang maliliit na kamay ng batang si Guo Xiaofan, halatang gusto rin niya ang lugar. Ang espiritual na enerhiya sa espasyo ay kasing yaman, kahit na ang lahat ng mga halamang gamot at elixir ay inalis ni Huang Xiaolong dati. Sa isang paraan, para kay Huang Peng, Suyan, at sa iba pa, ang paglilinang dito ay magiging mas kapaki-pakinabang kaysa sa Southern Hill Estate ng Duanren Imperial City. Gayunpaman, kakaunti lamang ang kubo ng damo sa loob ng cultivation space ng Eminent Holiness, kaya inatasan ni Huang Xiaolong sina Yuming, Fei Hao, Hao Tian, at ang iba pa na magtayo ng mas maraming kubo at simpleng silid. Inihanda na ni Huang Xiaolong ang mga kinakailangang materyales. Bago umalis sa Duanren Imperial City, inutusan ni Huang Xiaolong sina Yuming, Fei Hao, at ilang katulong na bumili ng magandang kalidad ng kahoy. Maliban sa kanyang pamilya, dinala rin ni Huang Xiaolong sina Zhao Shu, Zhang Fu, Yuming, Fei Hao, Hao Tian, at ilang mga gwardya at katulong. Ang mga gwardya at katulong na ito ay siya ring sumunod sa kanyang mga magulang, sina Huang Peng at Suyan, mula sa Huang Clan Manor hanggang Duanren Imperial City at talagang tapat. Sa lalong madaling panahon, ang mga bagong kubo ay handa na. Ngunit si Huang Xiaolong ay hindi agad pumasok sa closed-door practice, kinuha ang isang bahagi ng tunay na Dragon Essence mula sa Linglong Treasure Pagoda at hinati ito sa lahat ng naroon para sa kanilang paglilinang. Ang tunay na kakanyahan ng dragon na ito ay lubos na nakinabang sa pisikal na katawan ng tao. Pagkatapos ay naglabas si Huang Xiaolong ng 100 piraso ng Dragon Blood Crystal, ipinamahagi ito sa kanyang mga magulang, sina Zhao Shu, Zhang Fu, at ang iba pa. Isang buwan pagkatapos ng pagdating sa cultivation space ng Eminent Holiness, pumasok si Huang Xiaolong sa Zumi Temple upang simulan ang kanyang closed-door practice. Sa Zumi Temple, kinuha ni Huang Xiaolong ang dakilang kayamanan ng Dragon Clan, ang Dragon Pearl. Ang Dragon Pearl ay lumipad sa harap ni Huang Xiaolong, naglalabas ng parehong malambot na gintong halo na bumalot sa kanya ng komportableng liwanag. Sa loob ng Dragon Pearl, ang anino ng banal na dragon ay malabo gaya ng dati. Pinipigilan ng pananabik sa kanyang puso, naghulog si Huang Xiaolong ng isang patak ng dugo sa ibabaw ng Dragon Pearl.
Ang matingkad na pulang patak ay agad na nasisipsip sa Dragon Pearl, ang gintong halo ay naging mas maliwanag. Kasunod nito, pinatakbo ni Huang Xiaolong ang tunay na essence energy mula sa kanyang dantian, inilagay ito sa Dragon Pearl habang sinimulan niya itong pinuhin. Lumipas ang oras, lumipas ang mga araw. Hindi alam ni Huang Xiaolong kung ilang araw ang lumipas ng tila na buhay ang malabong anino ng dragon sa loob ng Dragon Pearl. Isang mahabang humuhuni ang nagmula sa Dragon Pearl habang ito ay lumutang patungo kay Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 366. Makalipas ang 3 taon. Ang Dragon Pearl ay lumipad patungo kay Huang Xiaolong, umiikot sa paligid niya habang naglalabas ng mga singsing ng ginintoang liwanag na pumasok sa katawan ni Huang Xiaolong na parang walang katapusang paghagos ng ginintoang alon. Naligo si Huang Xiaolong sa ginintoang halo, sobrang init at comfortable ang pakiramdam nito, katulad ng isang sanggol sa loob ng sinapupunan ng ina. Ang labanan chi sa loob ng chi ni Huang Xiaolong ay patuloy na dumami, ang tunay na essence energy sa loob ng kanyang dantian ay lumakas. Damhaloy ang oras habang umiikot ang Dragon Pearl sa paligid ni Huang Xiaolong, unti-unting pinalalakas ang aura ng dragon sa loob ng kanyang katawan. Ang Dragon Pearl ay unti-unting lumalapit kay Huang Xiaolong. Pagkalipas ng ilang araw, ang liwanag na nagmumula sa Dragon Pearl ay tumaas sa kalangitan at diretso itong lumipad sa gitna ng mga kilay ni Huang Xiaolong. Sa sandaling iyon, sumiklab ang tsunami ng tunay na Dragon Essence na pinigilan sa loob ng daan-daang siglo, nagmamadali sa bawat bahagi ng mga ugat at meridian ni Huang Xiaolong na tumalsik sa kanyang chi, maging sa kanyang dantian. Nanginginig si Huang Xiaolong, lumubog ang kanyang buong katawan dahil sa biglang pagdagsa ng masiglang tunay na diwa ng dragon sa loob ng kanyang katawan. Ang mainit at komportableng pakiramdam ay napalitan ng matinding kirot na para bang sisubog siya anumang oras. Tatakot, galit na pinatakbo ni Huang Xiaolong ang Azure Tactics at ang Body Metamorphosis Scripture, na baliw na hinihigop ang nakakatakot na dami ng totoong Dragon Essence. Ang Dragon Pearl ay pinarangalan bilang pinakadakilang kayamanan ng Dragon Clan, isang pag-aari ng Dragon Emperor para sa mga henerasyon, na sumisipsip ng tunay na Dragon Essence na pagmamayari ng Dragon Emperor sa daan-daang libong taon, maiisip ng isang tao ang kakilakilabot na lawak ng tunay na Dragon Essence na nakapaloob sa loob. Ang kasing laki ng kamao na Dragon Pearl. Si Huang Xiaolong ay baliw na hinigop ang totoong Dragon Essence na inilabas sa kanyang katawan, ngunit ito ay sobra pa rin, na higit pa sa kanyang kakayahan. Nagsimulang tumulo ang mga pinong mga hibla ng dugo mula sa mga pores ni Huang Xiaolong, isang senyales na ang kanyang katawan ay nakaunat hanggang sa limitasyon, halos hindi kayang hawakan ang malaking halaga ng tunay na essence ng dragon na inilabas ng Dragon Pearl. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, iisa lang ang wakas para kay Huang Xiaolong, sabog na pira-piraso. Nararamdaman ng mas maraming totoong Dragon Essence na naipon sa kanyang katawan, si Huang Xiaolong ay naging balisa ngunit walang magawa sa parehong oras. Lumipas ang 2 araw at dumobol ang laki ng katawan ni Huang Xiaolong, mula sa malayo ay nagbigay ito ng nakakabagabag na pakiramdam. May isip lamang ng isang tao ang matinding sakit nang biglang lumaki ang katawan ng higit sa 2 beses sa laki nito. Kung hindi dahil sa pisikal na katigasan ni Huang Xiaolong, matagal na siyang sumabog. Magkagayunman, halos hindi na siya makapagtagal. Pagkaraan ng 7 araw, umalangaw-ngaw ang isang malakas na putok, sumabog si Huang Xiaolong, umulan ng dugo at mga piraso ng karne sa Sumi Temple. Ilang segundo bago siya sumabog, ang itim at asul na dragon ay lumipad palabas mula sa kanyang katawan, umuungal patungo sa langit na nakikipag-ugnay sa Dragon Pearl. Ang mga singsing ng gininto ang glow ay patuloy na umaagos mula sa Dragon Pearl na pinupuno ang Sumi Temple at ang buong Godly Mount. Sumi Space. Bagamat sumabog ang katawan ni Huang Xiaolong, buo ang kanyang kaluluwa. Pakiramdam niya ay nakarating siya sa isang gintong karagatan, lumulutang na walang patutunguhan. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, 1 taon. Ang mga piraso ng laman at dugo ni Huang Xiaolong ay unti-unting natipon, kahit na dahan-dahan. Habang nasa labas, sina Zhao Shu,
Zhang Fu, Yuming, at ang iba pa ay nababalisa. Mahigit isang taon na si Sovereign sa closed-door practice, bakit hindi pa siya lumalabas? Ang mga kilay ni Zhao Shu ay mahigpit na nakakunot. May halos isang buwan na lang bago ang araw ng pagpili ng disipulo ng Deities Templar. Nakalock din ang mga kilay ni Zhang Fu, may nangyari ba kay Sovereign habang nasa closed-door practice? Pinalak ni Huang Xiaolong na iligtas si Lilu sa panahon ng kaganapan sa pagpili ng mga disipulo ng Deities Templar, lahat sila ay alam ito. Ang soberano ay nasa loob ng makajos na Mount Zumi, wala tayong paraan para makapasok. Sabi ni Yuming. Maaari lamang nating hintayin ang Sovereign na lumabas. Seryosong sabi ni Zhao Shu. Ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay maghintay. Ngunit, sa panahong ito ng paghihintay, lumipas ang isang taon. Isang taon na ang lumipas mula sa panahon ng pagpili ng disipulo ng Deities Templar. Si Zhao Shu, Zhang Fu, at ang iba pa ay naging mas balisa, kasama sina Huang Pang at So Yan. Pagamat pumasok si Huang Xiaolong sa closed-door practice, hindi pa siya nakakaalis ng ganoon katagal. Sa loob ng Zumi Temple, ang mga sumasabog na bahagi ng katawan ni Huang Xiaolong ay patuloy na nagsama-sama, sa wakas ay bumalik sa isang buong Huang Xiaolong. Isang malabong gininto ang glow ang kumislap mula sa kanyang katawan, katulad ng gintong halo na ibinubugan ng Dragon Pearl. Nang bumalik sa pagkakumpleto ang katawan ni Huang Xiaolong, ang Dragon Pearl ay muling lumipad sa kanyang katawan sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang tunay na diwa ng dragon ay muling kumalat sa bawat pulgada ng katawan ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang lahat ng totoong Dragon Essence ay agad na hinigop ni Huang Xiaolong, naging bahagi niya. Hindi nangyari ang baluneng sa pagkakataong ito. Ang katawan ni Huang Xiaolong ay nasuspine sa hangin. Ang itim at asul na mga espiritu ng martial na dragon ay lumipad sa itaas niya, hinihigop ang tunay na asensya ng dragon na nananatili sa Zumi Temple. Sa huling 2 taon, ang itim at asul na mga dragon ay lumaki sa haba na 200 zang, ang kapal ng kanilang katawan ay may higit sa nad-oval. Isa pang kalahating taon ang lumipas sa parehong paraan, nang malapit na ang 3 taon ng kanyang sarado na pagsasanay, binuksan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata. Isang napakalaking momentum ang bumulwak mula sa kanyang buong pagkatao sa sandaling iyon. Dahil ang katawan ni Huang Xiaolong ang sentro, ang mga napakalaking alon ng enerhiya ay tumakas na parang isang primordial na divine dragon na nagising mula sa mahabang pagkakatulog nito. Dahan-dahang lumulutang sa sahig, tiningnan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga kamay at ang kanyang bagong katawan na itinayong muli ng Dragon Pearl at tunay na kakanyahan ng dragon, isang katawan na walang kapintasan. Ang kasalukuyang katawan na ito ay higit na perpekto kaysa sa kanyang nauna, maihahambing sa pangangatawan ng sinaunang Dragon Emperor. Ang kanyang kasalukuyang katawan ay itinayong muli ng Dragon Pearl at tunay na Dragon Essence, kaya ang lakas at depensa ay higit na lumampas sa kanyang lumang katawan ng maraming beses. Naramdaman ni Huang Xiaolong na kahit na ang karaniwang divine grade na armas ay hindi makakapagdulot ng pinsala sa kanya. Gayunpaman, hindi iyon ang pinakamahalaga. Natuklasan ni Huang Xiaolong na talagang nakapasok siya sa peak late Third Order Saint Realm. Ang totoong Dragon Essence sa loob ng Dragon Pearl ay talagang tumulong sa kanya na makalusot hanggang sa rurok ng late Third Order Saint Realm. Napatulala si Huang Xiaolong, nahihirapang paniwalaan. Bagamat hindi niya alam kung gaano na siya katagal sa closed-door practice, sa tansya niya ay hindi ito tatagal sa 10 taon. Mayroong ilang mga eksperto sa Saint Realm na hindi maka-advance mula sa First Order Saint Realm patungo sa Third Order Saint Realm kahit na sa loob ng 300 taon, bukod pa sa peak late Third Order Saint Realm. Isa pa, parang ang Dragon Pearl ay perpektong pinagsama sa kanyang katawan. Napansin niya ang isang bagong gintong simbolo sa pagitan ng kanyang mga kilay, ang gintong simbolo na ito ay malamang na lumitaw dahil sa Dragon Pearl. Tinaunang wika ng Dragon Clan, ang nag-iisang salita, Dragon. Ang simbolo ay napakaliit, maliban kung may naghahanap para dito, hindi ito kapansin-pansin. Nakatayo sa Zumi Temple, si Huang Xiaolong ay parang hindi matinag na Mount Tai.
Noong sinaunang panahon, ang ilang makapangyarihang sinaunang Diyos ay magkakaroon ng isang misteryosong rune sa kanilang noo kapag ang kanilang lakas ay umabot sa isang tiyak na lakas. Naramdaman ng malakas na enerhiya sa kanyang katawan, unti-unting kumalma si Huang Xiaolong. Nagalis ng asul na robe sa Azure Ring, nagbihis at lumabas ng Zumi Temple. Sa sobrang tagal sa isang closed door na pagsasanay, ang kanyang mga magulang, si Zhao Shu, at ang iba pa ay marahil ay nababalisa na ngayon. Ito ay Young Lord. Nang lumitaw si Huang Xiaolong, sina Zhao Shu at Zhang Fo ang unang nakadetect sa kanyang presensya, sumisigaw sa tuwa. Sa loob ng ilang segundo pagkatapos tumunog ang boses ni na Zhao Shu at Zhang Fu, gumalaw ang mga silhouette, tumakbo si Huang Peng, Su Yan, Huang Xiaohai, Huang Min, at lahat ng iba pa mula saan man sila naroroon. Matagal pa, labas ka na. Umakyat si Su Yan, umiiyak sa kaligayahan. Umiti si Huang Xiaolong sa kanyang ina, tumango. Pagkatapos ay bumaling siya kay Zhao Shu, gaano katagal ako sa closed door practice? Sa pagtugon sa Young Lord, malapit na sa 3 taon. Magalang na sagot ni Zhao Shu. 3 taon. Tumango si Huang Xiaolong, mabuti, ang 3 taon ay hindi itinuturing na masyadong mahaba. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 367. Utos ng Azure. Nang marinig ang sagot ni Zhao Shu, gaman ang loob ni Huang Xiaolong, ngunit pagkatapos ay naalala ang bagay sa pagpili ng disipulo ng Deities Templar, nakaramdam siya ng bahagyang panlulumo dahil na-miss niya ito. Mukhang kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan para iligtas si Lilo. Ngunit muli, hindi naman ito isang masamang bagay. Malamang nahulaan na ni Deities Templar na lalabas siya sa pagpili ng disipulo para gumawa ng isang bagay at maghanda ng maaga, naghihintay lamang na mahulog siya sa kanilang maayos na pagkakalagay. Kung siya ay nagpakita, hindi lamang niya magagawang ilabas si Lilo, maaari pa niyang mawala ang kanyang sarili sa sugal. Xiaolong, may nangyari ba sa oras na ito sa iyong closed door practice? Tanong ni Huang Peng. Tumango si Huang Xiaolong, oo, may hindi inaasahang nangyari, pero ayos na. Inaalala ang eksena ng kanyang katawan na sumasabog dahil sa sobrang dami ng totoong Dragon Essence, naramdaman pa rin ni Huang Xiaolong ang palpitations. Kung hindi dahil sa kanyang pagsulong sa kaharian ng santo, ang pagiging immortal maliban kung ang kaluluwa ay nawasak, siya ay patay na ngayon. Sa kabutihang palad, binantayan ng itim at asul na Dragon Martial Spirit ang Dragon Pearl noong panahong iyon. Pumasok tayo sa loob at mag-usap. Sa pagtingin sa mga ekspresyon sa paligid niya, masasabi ni Huang Xiaolong na ang lahat ay may maraming tanong, kaya napangiti siya. Ilang sandali pa, si Huang Xiaolong at ang lahat ay nakaupo sa bulwagan, nag-uusap. Dahil sa pag-aalala tungkol kay Huang Xiaolong, ang kapaligiran sa Eminent Holiness Space ay naging mabigat at tensyonado, ngunit ngayong lumitaw si Huang Xiaolong sa harap ng lahat, ito ay parang sinag ng sikat ng araw na tinatangay ang madilim na ulap, bumalik sa dati nitong kasiyahan at tawa. Tio. Sa oras na ito, ang pamangkin na si Guo Xiaofan ay lumapit kay Huang Xiaolong, ang kanyang parang bata na boses ay nagsasabing, sabi ng mommy ko ikaw ang pinakamakapangyarihang tao sa mundong ito, maaari mo ba akong turuan? Lumipas ang 3 taon, ang maliit na lalaki ay 5 taong gulang na at mas matangkad, ngunit maganda pa rin at kaibig-ibig. Napangiti si Huang Xiaolong nang marinig ang maliit, turuan kita. Ano ang gusto mong matutunan? Tumagilid ang ulo ni Guo Xiaofan, sinabing, gusto kong matutong lumipad. Ang sagot na ito ay nagdulot ng tawanan ng lahat ng naroroon. Sumang-ayon si Huang Xiaolong, mabuti, pagkatapos ay tuturuan ka ni Uncle kung paano lumipad. Namulaklak ang maliit na si Guo Xiaofan nang marinig ang pangako ni Huang Xiaolong, pumalakpak ang mga kamay na excited na sumisigaw, at pagkatapos ay tumakbo papunta kina Huang Min at Guo Tai, sinabi sa kanya na nangako si Uncle na tuturuan siya. Sa panunood ni Guo Xiaofan, naalala ni Huang Xiaolong ang kanyang sariling pagkabata. Sa oras na iyon, ang kanyang lolo, si Huang Kai, ay labis na nakikinig sa anak ng kanyang panganay na uncle, si Huang Wei.
Pagkaraan ng 2 dekada, tila isa pang buhay. Pagkatapos ay tinanong ni Huang Xiaolong sina Zhao Shou at Zhang Fu tungkol sa sitwasyon sa labas, pati na rin ang mga balita tungkol sa mga guho ng Ancient Dragon Clan sa Origin Forest. Sa nakalipas na 3 taon, 2 beses na nakipagsapalaran sina Zhao Shou at Zhang Fu sa Broken Tiger Rift, kung kaya't may ideya sila tungkol sa sitwasyon sa labas. Iniulat ni Zhao Shou kay Huang Xiaolong ang tungkol sa Origin Forest Ancient Dragon Clan Matter, kung saan ang Deities Templar at iba pang puwersa ay nakipaglaban para sa primordial na mga bangkay ng dragon. Sa huli, ang Deities Templar ay nagagaw ng 3, si Chen Changqi ay nanalo ng 1, ang Beastman Clan at Demonic Beasts experts mula sa 10 Directions Continent ay nakakuha ng tig-2. 3 bangkay ang pumunta sa Bedlam Lands, at ang huli ay kinuha ng isang misteryosong tao. Gayun din, Young Lord, sa kasalukuyan, kontrolado ng Deities Templar ang siyam na kaharian sa ilalim ng Duanren Empire. Dagdag ni Zhang Fu. Kinuha ng Deities Templar ang kontrol sa siyam na kaharian ng Duanren Empire. Si Huang Xiaolong ay tunay na nabigla sa piraso ng impormasyong ito. Ang sitwasyong ito ay naglagay sa Duanren Empire sa isang delikadong posisyon. Si Zhang Fu ay nagsuot din ng mataimtim na ekspresyon sa kanyang mukha, na nagpatuloy, oo, kung hindi dahil sa tipan ng alyansa ng Snowwind Continent na nilagdaan sa pagitan ng Duanren Empire, Grand Dawn Empire, Goryeo Empire at 6 na iba pang imperyo, na humadlang sa Deities Templar, gagawin nila umatake na para sakupin si Duanren Imperial City. Malalim na kumunat ang mga kilay ni Huang Xiaolong. Bagamat kumilos ng may pag-iingat si Deities Templar, hindi nang ahas na maglunsad ng malawakang pag-atake, sandali pa rin ito. Paano ang Luotong Kingdom? Biglang tanong ni Huang Xiaolong. Nagpalitan ng tingin sina Zhao Shou at Zhang Fu, nag-aalangan. Parehong alam ni Huang Xiaolong at ng Luotong Kingdom na si Prince Lukai ay may magandang pagkakaibigan. Magsalita ka. Nang mapansin ang maliit na palitan ni na Zhao Shou at Zhang Fu, isang masamang pakiramdam ang pumuno sa puso ni Huang Xiaolong. Sa pagtugon sa Young Lord, ang Luotong Kingdom ay nahulog sa kontrol ng Deities Templar, at si Prinsipe Lokai ay pinatay ni Li Molan. Nag-alinlangan si Zhao Shou sa pagitan, bago sinabi ang katotohanan. Ano? Biglang bumangon si Huang Xiaolong mula sa kanyang upuan, isang nakakatakot na nakamamatay na aura ang lumabas sa kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay naging pula. Lukai. Patay. Pinatay ni Li Molan. Li Molan. Si Huang Xiaolong ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kinakagat ang bawat salita. Napanganga ang lahat sa momentong ni Huang Xiaolong, kabilang sina Zhao Shou at Zhang Fu. Soberano, siya. Young Lord, ikaw. Nagtatakang tanong ni Zhang Fu. Pinagsama-sama ni Huang Xiaolong ang kanyang kapaligiran, tumatango-tango habang ginagawa niya, sarado ang pintong pagsasanay sa oras na ito, nakapasok na ako sa Third Order Saint Realm. Third Order Saint Realm. Halos sabay na napasigaw ang lahat sa hindi makapaniwala, ang mga mata ay nakatuon kay Huang Xiaolong. Ito, paano ito naging posible? Pinakadama ito ni na Zhao Shou at Zhang Fu. Bago pumasok si Huang Xiaolong sa closed-door practice, si Huang Xiaolong ay naka-advance pa lang sa Saint Realm, pero ngayon, nakarating na siya sa Third Order Saint Realm. Sa pag-iisip tungkol sa bagay na iyon, hindi nagtago si Huang Xiaolong sa mga taong naroroon, nakuha ko na ang Dragon Pearl. Nang bumalik si Huang Xiaolong mula sa Origin Forest, wala siyang binanggit kaninuman tungkol sa Dragon Pearl, kaya wala pa rin kadiliman ang lahat tungkol dito. Dragon Pearl, ang pinakadakilang kayamanan ng maalamat na Dragon Clan, ang Dragon Pearl. Napatalon sina Zhao Shou at Zhang Fu mula sa kanilang mga upuan sa sinabi ni Huang Xiaolong, nanlaki ang kanilang mga mata sa laki ng kamao ng isang sanggol at nakanganga ang kanilang mga bibig. Maaaring hindi napagtanto ni Huang Peng, Suyan, at ng iba pa ang kahalagahan ng Dragon Pearl, ngunit nalaman ni na Zhao Shou at Zhang Fu. Sa makatuwid, hindi nakaramdam ng kakaiba si Huang Xiaolong nang makita ang reaksyon ng 2 taong ito. Tumango si Huang Xiaolong, nasa sara akong nagsasanay para pinuhin ang Dragon Pearl.
Isang maliit na aksidente ang nangyari sa gitna, kaya naman natagalan ito, ngunit lubos kong napino ang Dragon Pearl. Hindi lang pino, naging bahagi talaga ito ng kanyang katawan. Malinaw na nararamdaman ni Huang Xiaolong ang Dragon Pearl sa pagitan ng kanyang mga kilay na naglalabas ng tunay na Dragon Essence bawat segundo sa lahat ng oras. Ang kanyang lakas ay patuloy na tumataas bawat sandali, lumalakas hanggang sa maubos ang tunay na Dragon Essence sa loob ng Dragon Pearl. Sa puntong ito, ang natulala na sina Zhao Shu at Zhang Fu ay nakabawi mula sa kanilang gap, lumuhad sa isang tuhod sa pananibik, na pumupuri, binabati kita, Young Lord, sa pagkuha ng dakilang kayamanan ng Dragon Clan. Ang soberano ay hindi magagapi sa kabuuan. Binabati kita, Young Lord, sa pagkuha ng dakilang kayamanan ng Dragon Clan. Ang soberano ay hindi magagapi sa kabuuan. Mabilis na sumunod sina Yuming, Fei Hao, at Hao Tian, lumuhad bilang pagsaludo. Walang magawang ngumiti si Huang Xiaolong sa kanila, sinabihan silang bumangon. Nang tumayo silang lima, nagtanong si Huang Xiaolong tungkol kay Chen Changqi. Sa pagtugon sa Young Lord, isang taon na ang nakalipas, inihayag ni Chen Changqi sa lahat ng puwersa na hahalili siya sa sovereign position para sa Osere Gate. Sa araw na iyon, inimbitahan niya ang maraming eksperto at angkan ng puwersa sa seremonya. Sumagot si Zhao Shu nang hindi itinatago ang katotohanan. Malamig na bamantong hininga si Huang Xiaolong nang marinig ang sagot ni Zhao Shu, nagtagumpay sa posisyon ng Asure's Gate Sovereign. Pagkatapos ay bumaling siya kina Zhao Shu at Zhang Fu, kaliwang custodian Zhao, kanan custodian Zhang. Subordinate na regalo. Parehong umiling sina Zhao Shu at Zhang Fu, pumakbang pasulong ng may paggalang. Ihatid ang Osere Order, ipaalam sa mga elder, domain leader, at mga disipulo na nasa akin ang Osere Ring, ako ang nararapat na kahalili sa Asure's Gate Sovereign Position. Ang sino mang magpapasakop kay Chen Changqi ay ituturing na taksil ng pintuang daan ng Osere at paparusahan ayon sa mga regulasyon ng ating pintuang daan ng Osere. Tinabi ni Huang Xiaolong sa isang nakakakilabot na boses. Noon, mahina pa rin si Huang Xiaolong, walang pagpipilian kundi itago ang kanyang pagkakakilanlan bilang Asure's Gate Sovereign. Ngunit iba na ang mga bagay ngayon, umabant na siya sa pinakamataas na bahagi ng Third Order Saint na kaharian at sapat na ang lakas upang labanan si Chen Changqi ng mag-isa, kaya naman wala siyang pag-aalinlangan sa pagsisiwalat ng katotohanang siya ang nararapat na kahalili para sa Asure's Gate Sovereign Position. Susunod ang subordinate. Naramdaman ni na Zhao Shu at Zhang Fu na kumulo ang kanilang dugo sa pinanibig sa utos ni Huang Xiaolong, na kinikilala ang utos ng may lubos na paggalang. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 368. Is Emperor World. Ang Osere Order ay lumitaw, nagpapataas ng bagyo. Parehong sina Zhao Shu at Zhang Fu ay nakaramdam ng pananibik na dumadaloy sa kanilang mga ugat, matagal na nilang hinihintay ang araw na ito. Lumingon si Huang Xiaolong. Nang makita ang nalilitong mga ekspresyon sa mukha ng kanyang mga magulang at kapatid, sinabi niya sa kanila ang isang maikling bersyon ng kwentong nauugnay sa kanya at sa gate ni Osere. Maraming taon na ang lumipas mula nang matagpuan ni Huang Xiaolong ang Osere Ring, ngunit hindi pa niya ito nabanggit sa kanyang pamilya. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi alam ni Huang Peng, Suyan, Huang Min, at Huang Xiaohai ang tunay na pagkakakilanlan ni na Zhao Shu, Zhang Fu, Yuming, Hao Tian, at Fei Hao. Nang marinig ang paliwanag ni Huang Xiaolong, naramdaman ng lahat na ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay nahulog sa lugar. Kung gayon, Longer, gusto mong pumunta sa Star Cloud Continent. Pagkatapos marinig ang paliwanag ng kanyang anak, nagtanong si Suyan. Tumango si Huang Xiaolong, oo, inay. Ang punong tanggapan ng Asure's Gate ay matatagpuan sa Star Cloud Continent. Para mabawi ang sovereign position, kinailangan ni Huang Xiaolong na pumunta sa Star Cloud Continent. Si Huang Xiaolong ay mayroon ng sapat na lakas upang ipaglaban ito at manalo. Kailan ka aalis? Tanong ulit ni Suyan. Makalipas ang 10 araw. Sumagot si Huang Xiaolong nang may kataimtiman sa kanyang tono.
Alam niyang nasaraan ng loob ang kanyang ina, kaya naman nanatili siya ng ilang araw bago umalis. Sa susunod na 10 araw sa cultivation space ng Eminent Holiness, si Huang Xiaolong ay nagpractice sa gabi upang patatagin ang kanyang kamakailang tagumpay at pahusayin ang kanyang battle tree cultivation, habang sa araw, gumugugol siya ng oras sa kanyang pamilya, nakikipag-usap o gumagabay sa kanilang cultivation, kabilang ang Fei Hao, Hao Tian, at iba pa. Sa mga araw pagkatapos pumasok si Huang Xiaolong sa closed-door practice, nilinaw ni Huang Peng, Su Yan, at Huang Min ang tunay na Dragon Essence at Divine Dragon Pills. Lahat ng tatlo sa kanilang Battle Tree cultivation sa wakas ay naipon sa Haotian 10th Order dahil sa kanilang likas na talento, mga limitasyon na hindi magawa tagumpay sa Xiantian Realm. Si Haotian, na nag-iisang marshal ng Luotong Kingdom, ay umabot sa huling Xiantian 3rd Order. Samantalang si Yuming ay isa na ngayong eksperto sa Half Saint Realm, ang kanyang tagumpay sa Saint Realm ay depende sa kanyang kapalaran. Mabilis na lumipas ang 10 araw. Umalis si Huang Xiaolong mula sa espasyo ng Eminent Holiness. Sa paglalakbay na ito sa Star Cloud Continent, sina Zhao Shu at Zhang Fu lamang ang sumama sa kanya. Bagamat ang kuweba ng Eminent Holiness ay nasa ilalim ng malamig na lawa sa ilalim ng Broken Tiger Rift, iniwan pa rin ni Huang Xiaolong si Yuming, higanting multo na si Feng Yang, at ang iba pa bilang pag-iingat, kung sakali. Bago umalis, binigyan ni Huang Xiaolong si Yuming ng 100 Ghost King Dance. Siya mismo ang nagpino sa mga Ghost King na ito, na nagudyok sa kanyang pag-unawa sa batas sa kalawakan na pumasok sa kaharian ng santo. Si Huang Xiaolong ay gumamit lamang ng isang maliit na bilang ng mga ito, na nag-iiwan ng marami sa ring. Tinundan siya ni Yuming ng maraming taon, kaya umaasa si Huang Xiaolong na makakasulong din siya sa kaharian ng santo. Sa pagtanggap sa Ghost King ni Huang Xiaolong na si Dan, lumuhad si Yuming bilang pasasalamat. Pinasalamatan si Huang Xiaolong na may luhang umaagos sa kanyang mukha, tumangging bumangon ng mahabang panahon. Matapos paalisin ng nag-aatubili ng mga tingin ng lahat, silang tatlo, sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu ay umalis sa cultivation space ng Eminent Holiness, lumipad hanggang sa mataas na tuktok ng Broken Tiger Rift. Malapit na ang taglamig at umihip ng malakas ang malamig na hangin. Nakatayo sa tuktok ng Broken Tiger Rift, ang kanilang mga damit ay lumipad sa malamig na hangin. Sovereign, pupunta ba tayo kaagad sa Star Cloud Continent? Tanong ni Zhang Fu. Malungkot na ekspresyon ang isinuot ni Huang Xiaolong, sa Luotong Kingdom muna. Si Lukay ay ang kanyang mabuting kapatid. Bagamat hindi pa rin mapuksa ni Huang Xiaolong ang mga deity Templar sa sandaling ito, maaari niya, gayunpaman, mangolekta ng ilang interes. Nang marinig ang intensyon ni Huang Xiaolong na pumunta sa Luotong Kingdom, agad na naunawaan ng dalawa ang kanyang kahulugan. Isang matalim na liwanag ang kumislap sa mga mag-aaral ni Huang Xiaolong at lumipad siya sa tuktok kasama sina Zhao Shu at Zhang Fu na sumusunod mula sa likuran patungo sa direksyon ng Luotong Kingdom. Nang ang tatlong grupo ni Huang Xiaolong ay patungo sa Luotong Kingdom, isang malaking bagyo ang bumagsak sa Star Cloud Continent at Windsnow Continent. 10 araw ang nakalipas, pagkatapos matanggap ang utos ni Huang Xiaolong, inilabas ni na Zhao Shu at Zhang Fu ang Azure Order sa lahat ng Azure State Elders, Domain Leaders, at mga disipulo. Nang lumabas na ang Azure Order, nagpadala ito ng shockwave sa mga puwersa sa lahat ng direksyon. Si Huang Xiaolong ay talagang closed door na disipulo ng dating Azure State Sovereign. May hawak pa siyang Azure Ring. Ang Azure State dating sovereign, si Ren Huaquang ay nawawala ng higit sa 80 taon, na nakakaalam kung ito ay totoo o mali. Ngunit dahil ang Azure Order ay inihayag ng kaliwa at kanan na tagapag-alaga, ito ay malamang na totoo. Isang taon na ang nakararaan, inanunsyo ng Azure State Sovereign Chen Changqi sa mundo na siya ang Azure State Sovereign, na humalili sa posisyon, ngayon ay may magandang palabas na naghihintay sa atin. Nabalitaan ko na si Chen Changqi ay nakipag-alyansa sa Bedlam Land Sin City, kahit na si Huang Xiaolong ay may suporta sa kaliwa at kanan na tagapag-alaga. Natatakot ako na ang pagnanais na agawin muli ang posisyon ng Azure State ay hindi magiging ganoon kadali. Ang mga katulad na talakayan ay nangyayari sa lahat ng dako.
Bagamat nawala si Huang Xiaolong sa publiko sa loob ng 3 taon sa closed-door practice, ang kanyang pangalan ay umalingaw ng mas malakas kaysa dati. Kasunod ng pagtatapos ng Ancient Dragon Clan Ruins Expedition sa Origin Forest, pagkatapos bumalik sa kani-kanilang puwersa, ang pangalan ni Huang Xiaolong ay kumalat pa sa Ten Directions continent. Sa pagkakataong ito, nang lumabas ang Azure Order sa utos ni Huang Xiaolong, niyanig nito ang iba't ibang puwersa. Ang items yung ibinigay kay Huang Xiaolong ay higit sa sinumang tao. Sa pagpunta sa Luotong Kingdom, narinig din ni Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fo ang balitang ito. Kastelan ng Sin City. Narinig ni Huang Xiaolong na si Chen Changqi ay nakipag-alyansa sa Sin City's Kastelan, isang liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. Kung talagang nakialam ang Kastelan ng Sin City sa bagay na ito, magdudulot ito ng ilang kahirapan sa pagbawi sa Azures Gate. Pagkatapos, naalala ni Huang Xiaolong na noong siya ay nasa lungsod ng Myriad Gods, si Zhao Chen ay laban sa kanya sa simula. Sa oras na iyon, hindi maintindihan ni Huang Xiaolong kung bakit dahil walang alitan sa pagitan nila. Ngunit ngayon alam na niya, si Chen Changqi ang nasa likod nito. Gaano karami ang alam ninyong dalawa tungkol sa Sin City? Tinanong ni Huang Xiaolong sina Zhao Shu at Zhang Fu. Taglit na nagalinlangan si Zhao Shu bago sinabing, Sovereign, Sin City's Kastelan, Zhao Yi, ay hindi isa sa ating martial spirit world. Parehong natigilan sina Huang Xiaolong at Zhang Fu. Hindi isang tao sa ating martial spirit world. Gulat na bulalas ni Huang Xiaolong. Tumango si Zhao Shu, si Zhao Yi ay nagmula sa Zhao Clan ng Peace Emperor World. Peace Emperor World, Zhao Clan. Mukhang nabigla si Zhang Fu, maliwanag na narinig niya ang tungkol sa Zhao Clan ng Peace Emperor World na ito. Lumingon si Huang Xiaolong kay Zhang Fu. Kung ikukumpara itong Zhao Clan at Deities Templar, sino ang mas malakas? Ilang sandali pa, seryosong nagtanong si Huang Xiaolong. Umiling si Zhao Shu, hindi ko alam. Walang nakakaalam ng tunay na lakas ng Deities Templar, at walang nakakaalam sa tunay na lakas ni Zhao Clan. Sa katunayan, Sovereign, miyembro din ako ng Peace Emperor World's Zhao Clan. Miyembro ka rin ng Zhao Clan. Ang piraso ng impormasyong ito ay tunay na ikinagulat ni Huang Xiaolong. Si Zhang Fu ay mukhang nabigla kay Zhao Shu. Sa paghusga sa kanyang reaksyon, ito ang unang beses niyang marinig na si Zhao Shu ay miyembro ng Peace Emperor World's Zhao Clan. Tumango si Zhao Shu, sa taong iyon, hinahabol ako ng mga kaaway, si Sovereign ang nagligtas sa akin. Pagkatapos noon, nanatili ako sa Azures Gate. Kahit na miyembro ako ng Zhao Clan, ang Zhao Clan ay mayroong mahigit 100 branch, ako at si Zhao Yi ay kabilang sa iba't ibang branch ng clan. Ang Zhao Clan ng Peace Emperor World ay umiral sa loob ng 10,000 taon, ang mga sanga nito ay lumawak sa lahat, hindi kakaiba para sa angkan na magkaroon ng higit sa 100 sangay. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 369. Kanselahin ang iyong pagiging kwalipikado sa tryout. Nang marinig ni Zhao Shu na nagsabi na sila ni Zhao Yi ay mula sa magkaibang sangay ng Zhao Clan, tumango si Huang Xiaolong, nagtanong, alam mo ba kung ano ang lakas ni Zhao Yi? Umiling si Zhao Shu, malapit ng 1,000 taon mula noong huling nakita ng subordinate na ito si Zhao Yi, kaya wala akong ideya. Ngunit, napakataas ng talento ni Zhao Yi, ang kanyang martial spirit ay isang 9-headed hydra. Sa ating Peace Emperor World, kilala siya bilang isa sa mga nakakasilaw na henyo. Isang 9-headed hydra. Parehong namangha sina Huang Xiaolong at Zhang Fu. 9-headed hydra, ang maalamat na mythical animal ng underworld na nangunguna sa grade 4 martial spirits. Ang sabi-sabi, ang mga taong may 9-headed hydra ay magkakaroon ng hindi maarak na kapangyarihan. Oo, isang 9-headed hydra. Pinagtibay ni Zhao Shu na may marangal na pananalita, lahat ng mga taon na ang nakalipas, si Zhao Yi ay pumasok sa Xiantian Realm sa loob ng 10 taon at tumuntong sa Saint Realm sa wala pang 30 taon. Kung hindi pa siya nakakapasok sa God Realm sa ngayon, malamang na hindi siya malayo dito.
Pagpasok sa Saint Realm pagkatapos lamang ng 30 taon ng paglilinang. Naging malungkot ang mukha ni Huang Xiaolong. Ang Zhao Yi na ito ay talagang nakakatakot. Bagamat si Huang Xiaolong ay nagtanim ng hindi hihigit sa 20 kakaibang taon, siya ay naiiba. Sa mga taon na ito, nagkaroon siya ng maraming mga fortuitous adventures. Kung hindi dahil sa makajos na Mount Sumi, magiging imposible para kay Huang Xiaolong na makalusot sa Xiantian 10th Order. Kung wala ang mga Ghost King na iyon, halos hindi mahawakan ni Huang Xiaolong ang gilid ng kaharian ng santo. Gayunpaman, hindi mahalaga kung ang Zhao Yi na iyon ay nakikialam sa mga usapin ng Azura's Gate, ginagawa niya itong paglalakbay sa Star Cloud Continent. Nagniningning ang determinasyon sa mga mata ni Huang Xiaolong. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang mabawi ang posisyon ng Azura's Gate Sovereign at ang buong sekta ay nasa ilalim ng kanyang nag-iisang autoridad. Pagkalipas ng ilang araw, sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu ay dumaan sa hangganan ng kaharian ng Luotong. Mula roon, ang tatlo ay dumiretso sa Luotong Royal City, at dumating pagkalipas ng ilang oras. Ang Luotong Royal City ay naging abala gaya ng dati, maunlad at abala, sa mga taong dumadaan sa mga lansangan. Habang naglalakad sa mga lansangan ng Luotong Royal City, si Huang Xiaolong ay napabuntong hininga habang pinagmamasdan ng mga karaniwang tao sa kanilang mga araw. Ang lungsod ay pareho, ngunit ang pamilyar na mukha ay wala na. Subconsciously, dinala siya ng mga paa ni Huang Xiaolong sa delicious restaurant. Matapos masira ang gusali sa labanan sa pagitan ng Huang Xiaolong at Tao Beizo, muling itinayo ang delicious restaurant, mukhang bago pa rin ang signboard. Ang bango ng slow moon wine ay umalangaw mula sa premise. Alam ni Huang Xiaolong, pinakagusto ng kanyang batihing kapatid na si Lo Kai ang slow wind wine ng delicious restaurant na ito. Noong huling beses na narito siya, iniligtas si Lo Kai mula sa Punishment Square, pagkatapos ay nakikipag-inuman kasama si Lo Kai dito, sariwa pa rin sa kanyang isipan ang mga eksenang iyon. Itinaas ang isang paa, pumasok si Huang Xiaolong. Dahil nandito na siya sa Luotong Royal City, hindi siya nagmamadaling kumilos. Nang pumasok ang tatlong grupo ni Huang Xiaolong sa premise, tumakbo sila sa boss ng restaurant. Nang makita si Huang Xiaolong, namutla ang mukha ng boss ng restaurant, Huang, Young Noble Huang. Mabilis na dinala si Huang Xiaolong sa unang palapag, bumubulong sa halos hindi naririnig na boses, Young Noble Huang, ang kasalukuyang Luotong Kingdom ay naglabas ng utos ng pag-aresto na may mabibigat na pabuya para sa iyong makunan. Narinig ko na ang Luotong Palace ay puno ng mga eksperto ng Deities Templar, lahat ay naghihintay para sa iyo. Nagpalitan ng tingin si Huang Xiaolong kina Zhao Shu at Zhang Fu, at pagkatapos ay tumalikod sa boss ng restaurant na may mahinang ngiti, mabibigat na gantimpala para sa aking pagkahuli. I wonder, magkano ang halaga ng ulo ko? Sinabi ng boss ng restaurant, sino man ang makakita sa iyo, basta't ipinaalam nila sa palasyo, maaari silang makakuha ng 100,000,000 gintong barya, 10,000 grade 5 spirit dan, at may tatalaga ng isang opisyal na posisyon. Tumawa si Huang Xiaolong, napakaliit ko. Ang boss ng restaurant ay naging mas balisa habang pinapanood ang kawalang interes ni Huang Xiaolong, nasa mood pa ring tumawa, Young Noble Huang, sa opinyon ng munting ito, ang Young Noble ay dapat na mabilis na umalis sa Luotong Kingdom. Kahit na napakalakas mo, sa pagkakataong ito, Deities Templar. Umiling si Huang Xiaolong, pinutol ng boss ng restaurant, ilang slow moon wine ang natitira. Dalhin mo rin sa akin ang lahat, maghanda ka rin ng mesa ng masasarap na pagkain. Pagkasabi nito, tumalikod si Huang Xiaolong at naglakad papunta sa isang sulok na mesa kasama sina Zhao Shu at Zhang Fu. Umiling ang boss ng restaurant, mamantong hininga sa sagot ni Huang Xiaolong. Maaari lamang niyang ihanda ang order ni Huang Xiaolong. Pagkatapos makaupo, inilibot ni Huang Xiaolong ang paligid. Ngayon, ang unang palapag ng restaurant ay medyo walang laman, 3 hanggang 4 na mesa lamang ang kinuha, na may halos 100 o higit pang mga customer. Sa puntong ito, narinig ni Huang Xiaolong ang talakayan na nangyayari sa isa sa mga mesa.
Narinig ko na ang palasyo ay pumipili ng mga gwardya, nagbubukas ng pagpaparehistro ngayon, hanggat ikaw ay isang Hautian 8th Order at mas mataas, ikaw ay kwalipikado. Paano kung pupunta tayo at subukan ng magkasama? Kalimutan mo na, bagamat maganda ang benepisyo ng isang gwardya ng palasyo, gusto ko pa ring mabuhay ng ilang taon. Sino ang nakakaalam kung kailan babalik ang Young Noble Divine Dragon? Huwag mong banggitin ang Hautian 8th Order, kahit na ikaw ay Scientian 8th Order, wala ito sa harap ng Young Noble Divine Dragon. Sa pagsasalita tungkol dyan, si Prinsipe Lokay ay namatay ng malungkot, siya ay ibinitin sa mga pintuan ng Royal City sa ilalim ng nakakapasong araw sa loob ng 3 araw at 3 gabi, pagkatapos ay binugbog ng mga taong iyon hanggang sa bumagsak, binuhusan ng tubig na asin, nabali ang mga buto at hinukay ang mga litid. Pagkatapos lamang ng kalahating buwan ng pagpapahirap ay nahinga niya ang kanyang huling hininga. Si Prinsipe Lokay ay totoong namatay ng mali, ngunit ang mga taong Deities Templar na iyon ay masyadong mabagsik. Kahit na gusto nilang akitin ang Young Noble Divine Dragon, hindi kailangang gawin ang ginawa nila. Parehong umiling ang mga lalaki. Ang titig sa mga mata ni Huang Xiaolong ay naging malamig, isang napakalaking momentum ng aura ng pagpatay ang lumabas mula sa kanyang katawan, naging hugis ng isang bungo ng impyerno, lumipad sa kanyang paligid, na nagbibigay ng pakiramdam na nakakagigil sa buto. Tinalo, sinabuyan ng tubig alat. Nabali ang buto, nahukay ang mga litid. Nakabitin sa mga tarangkahan ng lungsod sa ilalim ng nakakapasong araw sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ang layunin ng pagpatay sa puso ni Huang Xiaolong ay sumabog sa brutal na karahasan. Nai-imagine niya ang hindi makataong sakit na tiniis ni Lokay na pinahirapan ng mga Deities Templar scum na iyon bago mamatay. Napuno ng matinding pagsisisi ang puso ni Huang Xiaolong, kung dadalhin niya si Lokay sa Duanren Imperial City sa oras na iyon, hindi siya mahuhulog sa ganoong katapusan. Siya mismo ang dapat sisihin. Ang mainit na luha ay namuo sa gilid ng mga mata ni Huang Xiaolong. Nang maramdaman ang nakakatakot na pagpatay na hangarin na lumalabas mula sa katawan ni Huang Xiaolong, lahat ng nasa unang palapag ay nagulat, lumingon ang kanilang mga ulo patungo sa pinanggalingan. Siya. Kamukha ni Young Noble Divine Dragon. Parang siya iyon, ilang taon na ang nakalipas, iniligtas niya si Prince Lokay mula sa Punishment Square, nasulyapan ko siya mula sa malayo. 2 tao sa mga customer ang nagulat nang makita nila ang mukha ni Huang Xiaolong. Sa puntong ito, lumingon si Huang Xiaolong, isang lilang karakter na kaluluwa, ang lumitaw sa kanyang mga mag-aaral sa isang iglap. Isang malakas na puwersang espiritual ang bumalot sa buong unang palapag, ang mga karakter na kaluluwa, ay sunod-sunod na lumipad palabas, na pumapasok sa kamalayan ng lahat na naroroon sa pagitan ng kanilang mga kilay. Matapos makapasok si Huang Xiaolong sa Saint Realm, ang kanyang espiritual na puwersa ay ganap na umabot sa isa pang antas, kapwa ang Ancient Puppetry Art at Soul Mandate ay umakyat sa ika-5 yugto. Sa pagpapakita ng dalawa ng magkasama, hindi lamang niya kayang kontrolin ang iba, maaari na niyang alisin ang ilang bahagi ng mga alaala ng isang tao. Alam ni na Zhao Shu at Zhang Fu na binubura ni Huang Xiaolong ang mga alaala ng mga tao sa paligid, ngunit kahit na ganoon, nasaksihan ito ng sarili nilang mga mata ay namangha pa rin sila. Pinura ang mga alaala ng isang tao, ito ay isang kakayahan na taglay ng mga sinaunang master. Isang bagay na kahit isang peak late 10th Order Saint Realm ay hindi magawa, ngunit magagawa ng kanilang sovereign. Sa loob lamang ng ilang segundo, binura ni Huang Xiaolong ang mga alaala ng kanyang sarili sa isipan ng iba pang mga customer sa unang palapag. Sa sandaling ito, dinala ng boss ng restaurant ang alak at mga pinggan sa mesa ni Huang Xiaolong. Nang malaman na labis na nagdusa si Lokay sa mga kamay ng Deities Templar, nawala ng mood si Huang Xiaolong na uminom, ngunit itinago niya ang lahat ng Slow Moon Wine sa Ozure Ring, binayaran ang pagkain at alak, at umalis sa restaurant kasama si Zhao Shu at Zhang Fu, dumiretso sa Luotong Palace. Hindi nagtagal ay nakarating silang tatlo sa palasyo. Sa malaking parisukat sa harap ng Luotong Palace, isang seleksyon ng gwardya ng palasyo ang nagaganap. Maraming eksperto ng Luotong Kingdom ang dumating upang subukan ang kanilang kapalaran. Medyo masigla.
Tinuri ni Huang Xiaolong ang parisukat, hindi mapag-aalinlanganan ng panunuya sa kanyang boses. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa pangunahing pintuan ng palasyo. Tumigil ka dyan. Sa oras na ito, nakita sila ng isang gwardya ng palasyo na tumatahol ng malakas, bulag ba ang mata ng iyong aso? Saan sa tingin mo pupunta? Nandyan na ang pagpili ng bantay ng palasyo, pumunta ka at pumila, kung hindi, kanselahin ang iyong pagiging kwalipikado sa pagsubok. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 370. Nanunumpan ng katapatan sa mga Diyos-Diyosan Templar. Kanselahin ang aming pagiging kwalipikado sa tryout. Natigilan si Huang Xiaolong habang nakangiti sina Zhao Shu at Zhang Fu habang nagpapalitan sila ng walang magawang ngiti. Nagalit ang gwardya ng palasyo nang makitang tumatawa na lamang ang mga taong pinagsabihan niya sa halip na matakot. Ang mga taong ito ay talagang naglakas loob na huwag pansinin siya. Siya ay isang maliit na pinuno ng pangkat ng mga gwardya ng palasyo. Kahit na ang mga elder ng malalaking pamilya ay binabati siya ng may paggalang kapag nakikita siya. Lumapit siya kay Huang Xiaolong, ano ang pangalan mo? Punk, saang pamilya ka kabilang? Kamulong ka doon para sa akin ngayon. Itinuro ng isang daliri ang isang parisukat na sulok, tumayo ka doon ng isang oras, at pagkatapos ay maaari kang pumila para irehistro ang iyong pangalan. Utos ng gwardya ng palasyo, cool at dominanti. Dahil hindi niya sinasadyang pigilan ang kanyang boses, naakit nito ang atensyon ng maraming iba pang mga tao na dumating upang magparehistro. Ang mga gwardya ng palasyo at mga alagad ng pamilya ay parehong tumingin sa kanilang direksyon. Roll. Tumayo ng isang oras. Tumingin si Huang Xiaolong sa nangingibabaw na gwardya ng palasyo, hindi makapagpas siya kung dapat ba siyang tumawa o magagalit. At kung hindi ako tatayo doon ng isang oras? Tanong ni Huang Xiaolong, isang mahinang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi. Naging madilim ang ekspresyon ng maliit na pinuno ng pangkat na iyon, sigurado ka. Tumango si Huang Xiaolong, I'm very sure. Habang nanonood ang iba pang mga gwardya ng palasyo at mga alagad ng pamilya, ang galit ng maliit na pinuno ng pangkat ay tumaas hanggang sa sukdulan nito. Ang isang maliit na alagad na dumating upang magparehistro ay talagang nangahas na hamanin ang kanyang autoridad sa publiko. Maaari kang mag-scrum ngayon, ang iyong pagiging karapat-dapat sa pagpaparehistro ng tryout ay binawi. Sinigawan niya si Huang Xiaolong, at tawagin mo rito ang elder ng iyong pamilya. Gusto kong makita kung sinong pamilya ang tunay na nagpalaki ng isang tanga at ignorante na alagad na katulad mo. Umiling si Huang Xiaolong, tinatimad siyang abalahin ito tao. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa mga pintuan ng palasyo kasama sina Zhao Shu at Zhang Fu. Nang mapanood ito, ang mukha ng maliit na squad leader ay namula-mula sa galit. Iginuhit ng kanyang kamay ang cutlass na nakasabit sa kanyang baywang sa mabilis na pagkilos. Punk, pumapasok sa bakuran ng palasyo, naghahanap ka ng kamatayan. Ibinuhos ang cutlass ng battle chi, ang maliit na pinuno ng squad ay lumukso pasulong, gusto hiwain ang likod ni Huang Xiaolong. Bilang isang maliit na pinuno ng squad, mayroon siyang kaunting lakas, bilang isang Hautian 10th Order. Sumiklab ang battle chi habang hinahampas niya ang likod ni Huang Xiaolong. Nang maramdaman ang tagumpay ng kanyang pag-atake, nakahinga ng maluwag ang maliit na pinuno ng pangkat. Noong una ay inakala niya na si Huang Xiaolong ay may kaunting lakas, na maglakas loob na pumunta sa palasyo, marahil ay may ilang mga problema sa pag-aalaga sa kanya, ngunit ito ay mas madali kaysa sa naisip niya. Kaya, isa kang berdadong unan, magandang tingnan ngunit walang silbi. Tumawa ng malakas ang pinuno ng maliit na squad. Gayunpaman, tulad ng unang tunog ng pagtawa, ang enerhiya ng cutlass na hamampes kay Huang Xiaolong ay muling tumalbog. Nang makitang rebound ang kanyang atake, natakot ang maliit na pinuno ng squad, nagmamadaling tumalon pabalik upang iwasan ito. Ang enerhiya ng pag-atake ay lumipad sa kanyang mukha, milimetro ang layo mula sa kanyang balat. Ganunpaman, basang-basa ang likod niya dahil sa malamig na pawis. Pinandilatan niya si Huang Xiaolong, tinatakpan ng galit ang kanyang kahihiyan.
gusto nilang pumasok sa palasyo, lahat ay umatake, patayin sila. Ang nakapalibot na mga gwardya ng palasyo ay nakabawi mula sa kanilang pagkagulat, hinugot ang mga espada at talam sa kanilang mga kamay at tinutukan ang mga pag-atake sa grupo ni Huang Xiaolong. 3. Sa puntong ito, tumingin si Huang Xiaolong, ang kanyang mga mata ay nagyayelong. Dahil pinili nila ito, kung gayon ang sisihin ay hindi sa kanya. Itinaas ang dalawang kamay, nagalis ang mga palad niya. Sa harap ng maraming pares ng natakot na mga mata, Momo ang napakasamang Ozurichi, na naging isang masamang dragon sa ilalim ng mundo. Ang masamang dragon ay nagpusada lamang sa hangin, ngunit ang lahat ng mga gwardya ay napaatras. Nang bumagsak ang mga gwardya ng palasyo sa lupa, ang kanilang mga katawan ay itim, nanginginig, at humahagulgol sa sakit. Ang Saint Realm ni Huang Xiaolong na Ozurichi ay mas nakakatakot kaysa dati, kahit isang 4th Order Saint Realm expert ay hindi makalaban sa kanyang Ozurichi, lalo pa itong mga bantay ng palasyo. Noong una, ang mga disipulo ng pamilyang iyon na dumating para magparehistro para sa tryout ng mga gwardya ng palasyo ay tuwang-tuwa sa loob na pinapanood si Huang Xiaolong habang naglakas loob niyang galitin ang isang maliit na pinuno ng squad, ngunit nang maisip nila na siguradong patay na si Huang Xiaolong, ang resulta ay nagulat ang lahat, sila ay narot ng walang laman ng lugar. Napuno ng pangamba ang kanilang mga mata habang nakatingin sila kay Huang Xiaolong. Kasabay nito, sa loob ng malaking bulwagan ng Luotong Kingdom Palace, na puno ng tawanan at musika ang hangin, ito ay isang sobrang maligaya na kapaligiran. Sa malaking bulwagan, isang grupo ng mga katulong ng palasyo ang tumutugtog ng mga instrumentong pangmusika at sumasayaw, naiindayog ang kanilang mga balakang at pinipilipit ang kanilang mga hubad na tiyan. Sa trono ng hari ay nakaupo ang isang matandang lalaki na may mapula-pula, kumikinang na mukha, at kulay pilak na puting buhok, mukhang medyo marangal. Sa sandaling ito, nakatitig siya sa mga nakalantad na tiyan ng mga mananayaw, panakanakang kumikislap sa kanyang mga mata. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang dakilang elder ng Deities Templar, si Geje. Mayroong kabuuang siyam na mahusay na elder sa Deities Templar, bawat isa ay isang 10th Order Saint Realm at mas mataas, na nagtataglay ng lakas na kahanay sa kanilang katayuan. At sa ibaba ng trono, nakaupo ang 10 Deities Templar Elders. Ang pagpatay kay Luke ay 3 taon na ang nakararaan, maliban kay Aobezo na bahagi ng dahilan, gusto din ng Deities Templar na akitin si Huang Xiaolong palabas, kahit na ipadala si Geje at 10 elder sa isang maliit na kaharian gaya ng Luotong Kingdom, na naghihintay kay Huang Xiaolong lumitaw. Sa gitna ng 10 Deities Templar elder sa loob ng bulwagan, si Yao Shan ay isa sa kanila. Ang kanyang pinakamatalino na inapo, si Yao Fei, ay pinatay ni Huang Xiaolong, kaya hiniling ni Yao Shan na maging isa sa mga elder na nagbabantay sa Luotong Kingdom. Gusto niyang putulin ang ulo ni Huang Xiaolong mula sa kanyang mga balikat gamit ang kanyang sariling mga kamay, ito lamang ang paraan upang mapatahimik ang puot sa kanyang puso. Lahat, pakiusap. Itinaas ni Geje ang kanyang tasa ng alak, nag-ihaw sa mga elder. Sumunod si Yao Shan at ang iba pang mga elder, itinaas ang kanilang mga tasa ng alak para sa isang toast, nilamon ang lahat sa isang lago. Inilapag ni Geje ang kanyang tasa ng alak, hinampas ang kanyang mga labi at ngumisi, itong Snow Moon Wine, gusto ko ito. Ang pangungusap na ito ay nagdala ng mga bulungan ng pagsang-ayon mula sa mga elder sa ibaba. Nagsalita si Yao Shan, 3 taon na kaming naghihintay dito, hindi ko inaasahan na magtatago si Huang Xiaolong, ang punk na iyon, sa loob ng 3 taon, masyadong duwag para magpakita. Walang nakakaalam kung saan siya nagtatago. Ang isang elder, si Jiang Shi, na nakaupo sa tabi ni Yao Shan ay tumawa, natatakot siya sa ating mga Diyos-Diyosan Templar, gayunpaman, kung talagang hahalili niya ang posisyon ng Asuras Date Sovereign, ito ay magiging mahirap para sa ating mga Deities Templar. Tumawa si Geje na may dismissive tone, no need to worry, hindi niya mapagtagumpayan ang Asuras Date Sovereign Possession, na nakipagkamay si Chen Changqi sa Bedlamland Sin City Castellan, Zhao Yi, at hindi nagtagal, ipinadala ng ating temple preceptor si Elder Dimolan papunta sa Asuras Date Headquarters. Nai-set up na ang Heaven's Net, naghihintay lang na tumalon si Huang Xiaolong.
Sa sandaling maglakas loob siyang lumitaw, patay na siya. Eksakto sa sandaling ito, isang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ang nagmula sa mga pintuan ng palasyo sa labas. Nagulat ang lahat at nagpalitan ng tingin. Mayroong mga tao na nangahas na gumawa ng gulo sa Luotong Palas. Sabi ni Jiang Shi. Baka si Huang Xiaolong. Andito na siya sa wakas. Napabulala si Yao Shan habang nag-flash sa kanyang isipan ang ideya. Mas humigpit ang mga ekspresyon sa posibilidad. Tumayo si Geje mula sa upuan ng trono, malamig ng inisyan, Huang Xiaolong. Buti pa kung siya yon. 3 taon na naming hinihintay ang araw na ito. Halika, salubungin natin ang pinaka-nakakasilaw na napakapangit na henyo ng martial spirit world sa lahat ng panahon. Tumayo ang lahat, lumipad palabas ng bulwagan, dumiretso sa mga pangunahing pintuan ng palasyo. Kasabay nito, sa mga pangunahing pintuan ng palasyo, si Huang Xiaolong ay nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay, nakatingin sa structure ng malaking bulwagan ng palasyo na may mapanuksong ngiti, 11 Saint Realm Expert. Talagang inilalagay ako ni Deities Templar sa isang mataas na pedestal. Isang maliwanag na liwanag ang kumikislap, si Geje at ang 10 elder ay lumitaw sa espasyo sa itaas ng mga pangunahing pinto ng palasyo. Sa sandaling lumitaw ang 11 Saint Realm Expert na iyon, mamalot sa buong parisukat ang isang nakalulungkot na presyon. Bago pa makapag-react ang ilan sa mga gwardya ng palasyo at mga alagad ng pamilya, sumabog ang kanilang mga katawan dahil sa pressure, at ang iba ay tumakas sa takot. Ikaw si Huang Xiaolong. Tinuri ni Geje si Huang Xiaolong mula ulo hanggang paa pagdating. Tama. Mahinahong sagot ni Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang magpakita rito. Humisi si Yao Shan, today's your end. Tingnan ko kung makakatakas ka pa sa pagkakataong ito. Si Geje ay sinenyasan ng kanyang mga mata ang 10 elder, at lahat sila ay kumalat, pinalibutan sina Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu. Tinitigan ni Geje sina Zhao Shu at Zhang Fu, sinabing, pareho kayong dalawa ang kaliwa at kanang tagapag-alaga ng Osere. Ang totoo, walang pakinabang para sa iyo na ipagsapalaran ang iyong buhay para kay Huang Xiaolong. Kung handa kang sumumpa ng katapatan sa Deities Templar, tiyak na patas ang pakikitungo namin sa iyo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong Nobela.